Like, comment, share and subscribe for more videos. Ganahan pa tayo mag-upload ng mas marami pang mga videos. Napasabi na lang ang tauhan ni Yuzio na sa halos kalahating taon ng pagsusumikap nila ganito lang kadali masisira ang kanilang pinaghirapan. Sinabi naman ng kanyang kasamahan kung wala na ba talagang paraan upang ayusin ang lahat ng nasira at nasabi na lang niya sa kanyang mga kasama ang mahalaga ay buhay pere naman tayong lahat. Kaya pala pinagtatrabahuan mo ang bagay na ito sa nakaraang kalahating taon. Napa-oo na lang ang lalaki at ang kamukha mong gorila ng may masamang tingin. At kanya na lang nasabi ang pagkabuhay muli pagkatapos ng kamatayan ang pakiramdam na ito ang tunay na kahanga-hanga. At nasabi niya na lang kailangan kong bumangon at magsimula muli Lengfeng, halika at tulungan mo ako. At napasabi na lang si Lengfeng sa kanya na pasensya na at meron pa akong kailangan alagaan ang kanyang maliliit na alaga na tinuturing niyang mga anak. At pumunta naman tayo kung nasaan ang ating bida na si Yuzio. Sinabi ni Yuzio ang kanyang mga ugat na nasa ikalawang antas ay kumalat lamang ng ilang daang metro ang lalim. Sa ilalim ng lupa sa paligid ng lugar na ito. Ngayon kalahati ng Misty Mountains ay natatakpan na ng mga ugat ng kanyang puno. Maging ang haba ng siyam na dakilang ugat ay lumaki ng malaki kumpara noon. Dahil sa kanyang pagtataka ay kanya nang binuksan ang kanyang sistema. At habang binubuksan ang kanyang sistema napaisip na lang siya pagkatapos umakyat sa ikatlong antas dapat ay marami siyang nakuhang mga abilidad. Sa pagbukas ng sistema nakita niya ang kanyang mga abilidad. Uri, Mutated Willow Tree, Evolution Points, 12,983. Abilidad, nakakahigop ng sinag ng araw at nakakakuha ng mga evolution points araw-araw. Kayang makahawa at makain ang buhay ng ibang nilalang. Batay sa lakas ng nilalang. Katutubong abilidad mataas na regeneration kaya nitong mabilis na mag-regenerate ng lahat ng bahagi na may pambihirang kakayahang mag-regenerate kahit putulin ang isang galami kay nitong mabilis maibalik ang kakayahang mag-regenerate kahit masira ang pangunahing katawan kaya nitong dahan-daang mag-regenerate sa pamamagitan ng mga labi at mga ugat nito. Buto ng Vitality. Gamitin ang sariling spiritual na enerhiya bilang pinagmumula ng buhay upang mapalago ang mga buto mabilis na pagpapalabas ng mga mutated na puno mula sa lupa sa loob ng parehong isang kagubatan na kaya nitong kontrolin. Siyam na dakilang sanga. May katatagang maihahalin tulad sa bakal ang mga sanga na ito ay malaya at lihim nakakaparalisa at nakakalason ginagamit nila ang asensya ng buhay upang mag-regenerate sa paglipas ng panahon ng walang limitasyon sa sakop kaya nilang mag-regenerate may kakayahan silang hatiin at paramihin ang isa ay nagiging 10 at ang 10 ay nagiging 100. Mutated na mga ugat ng puno. 3,300 metro ang haba umaabot sa pinakatuktok sa mga tuntunin ng bilis at lakas kaya nitong gamitin ang mga baging nito upang gawin sustansya ang mga kaaway at kumuha ng spiritual na enerhiya para sa sarili nitong paggamit antas 3. Spiritual na larangan. Ang pagtitipon ng 1,000,000 spiritual na enerhiya may kakayahang baluktutin ang spiritual na larangan at sunod na makakaapekto sa realidad na umaatres sa sakop ng pagkabuhay. Mga hamog. Nagpapalabas ng sakop na ulap na bumabalot sa paligid ng lugar ng ilang kilometro sa paligid ng sentro nito na bumabalot sa sarili sa isang belo ng ulap antas 2. Illusionscape. May kakayahang magbigay ng epekto ng halusinasyon sa sakop na ulap at malaki ang kakayahang guluhin ang persepsyon ng mga nabubuhay na nilalang antas 2. Pagkontrol sa elemento ng lupa. Sumisip-sip ng malaking dami ng mga bato ng spirito ng lupa at humahanap ng mga earth rock tortoise upang magkaroon ng kontrol sa kapangyarihan ng lupa. Willow leaf. Nangangalap ng spiritual ng enerhiya at ginagawang material na anyo ng kahugis ng matutulis na talim kayang durugan ang anumang bagay at direktang tamaan ang mga target antas 2. Wooden dragon. Ang pangunahing esensya ng willow tree malalim na nakaugat ng ilang daang metro sa ilalim ng lupa na kumakatawan sa lakas ng buhay ng willow tree. Magical power. Crystallization novice level pinapayagan ang nilalang o tiyak na bahagi na sumailalim sa crystallization malaki ang pagpapaunlad sa kanilang depensang kapangyarihan at ginagawang tunay na impenetrable sa asensya. Napasabi na lang ng Yuzio sa kanyang bagong kakayahan na crystallization dahil sa sobrang lakas nito. Ngayon ay mas lumakas na ang kanyang depensa kumpara noon. At kanyang nararamdaman ang paglakas ng kanyang depensang kapangyarihan.
Napatawa na lang si Yuzio dahil sa lakas ng kanyang bagong abilidad. Si Yuzio sa kanyang sarili dahil sa abilidad na ang ugat ng puno ay napaunlad ang abilidad na ito upang kumuha ng espiritual na kapangyarihan. At napasabi na lang gusto niya itong subukan at nakita niya ang Honey Badger na humihilab pa at kanya na nga sinubukan ang kanyang abilidad sa Honey Badger. Napa-array na lang at napatakbo ang Honey Badger sa pagkakatusok ni Yuzio. Nakakuha siya ng 3,000 puntos. Napahanga na lang si Yuzio dahil nakasipsip ng 3,000 puntos sa isang atake lang. Sa paraang ito kaya niyang sumipsip ng spiritual na enerhiya mula sa mga kalaban o iba pang nilalang upang lagyan ang kanyang sarili ng enerhiya sa oras ng labanan. Napahanga na lang si Yuzio sa kanyang nakuhang bagong kasanayan. Napaisip na lang si Yuzio na susunod niyang laban sa puwersa ng mga tao ay hindi na magtatapos ang kanilang nang walang kahulugan. At kanya nang ang tinawag ang kanyang sistema at sinabi sa sistema na paunlarin ang lahat ng kanyang mga abilidad. At napasabi na lang siya sa kanyang isipan na dapat na kahit papaano ay sabihin sa kanya kung papaano harapin ang tao. At tinignan niya uli ang kanyang sistema at nagulat na lang siya dahil nagkaroon din siya ng isa pang kakayahan na tinatawag na pagpapalakas ng abilidad ng regeneration. At napaisip na lang si Yuzio at nasabi sa kanyang sarili na sa susunod kahit masira ang kanyang katawan ay kaya niyang dahan-dahan na mag-regenerate gamit ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Marahil aabutin ito ng ilang o kaya ilang dekada bago muling mabuo ang kanyang katawan hanggat may natitira pang bahagi ng kanyang katawan ang Willow Tree. Nasabi niya na lang balang araw mabubuhay siya muli kahit masira pa ang kanyang katawan. At dito nga ipinakita na meron ng puso si Yuzio. Napatawa na lang si Yuzio at napatanong sa kanyang sarili na kung totoo ba talaga ang kanyang nakikita na meron na siyang puso. Na kahit mamatay pa ang kanyang mga alaga sa hinaharap maaari pa rin siyang umasa sa puso niya para buhayin silang muli. At hanggat hindi nangyayari ang sabay-sabay ng pagkasira ng pangunahing katawan at ang puso ni Yuzio siya ay parang isang immortal na hindi masisira. Gayunpaman kung ganoon ang kaso kailangan niya peren ipaubaya ang kanyang puso sa iba para mapanatili itong ligtas. At kanya na lang nasabi kung sino nga ba ang bumuhay sa kanya muli at ano nga ba talaga ang kadiliman na sinasabi ng kanyang sistema. Mapunta naman tayo kung saan ang base ng mga tao. Makikita nating ang dalawang bantay na nagulat sa kanilang nakita na hanggang ngayong ay buhay pa rin si Xiaoling. Alam ko ang nasa isip mo walang uncensored nito hahaha. At kinausap ni Yuzio si Xiaoling sa kanyang isipan na humihingi ng tulong na imbestigahan si General Li at kolektahin ang mga impormasyon tungkol kay General Li. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang tungkol sa sinabi sa kanya ni General Li na awakened ones. Nagsimula na nga si Xiaoling sa kanyang pag-iimbestiga at pamanta sa opisina ni General Li upang makakuha ng mga impormasyon. Ngunit wala siyang makita kahit isa tungkol kay General Li. Sa kanyang pagtingin-tingin sa paligid napadako ang kanyang tingin sa isang larawan sa dingding. Sa kanyang paglapit sa larawan ay kanyang natuklasan ang isang sekreto pinto at nagulat na lang siya sa kanyang mga nakita na hindi pa natin alam dahil hindi ipinakita nagpapakipot pa hindi naman chicks. At nakita natin ang mga ugat ni Yuzio at si Yuzio na napapalibutan ng isang malawak na ilaw na parang isang kalasag na pumuprotekte sa malawak na sakop. At sa pamamagitan ng paggamit ng isang espiritual na larangan maaari mong palibutan ang lugar sa loob ng ilang milya at ganap na balutin ito. Ito ay dapat na maliit lang ang epekto sa parehong antas pero kaya nitong bawasan ang lakas ng mga kalaban mula sa mababang antas at sa mga sumusunod na pag-upgrade ang sakop nito ay lalong lalaki. At dito nga ay tinawag ni Xiaoling si Yuzio at sinabi na nakita na niya ang hinahanap nito at sinabi niya kay Yuzio na si General Li ay isang tunay na nagising ang mga alaala ng isang sword master mula sa nakaraang siglo at natuklasan ni Xiaoling ang mga bagay na may kinalaman sa alchemy at iba pang mga bagay na hindi nabibilang sa panahon na ito sa gusali kung saan siya naruroon kasama sa mga ito ay mayroong isang aklat ng kasaysayan. At tinanong ni Yuzio si Xiaoling kung ano ang mga nilalaman nito at kinuwento Xiaoling ang kanyang mga nabasa sa nakaraang panahon mayroong 3,000 daw lineages at ang mga Diyos ay nagpakita sa mga mortal na realm. Sa pagtatapos ng panahon ang lahat ng bagay at nilalang ay naging ganap na gulo mayroong maraming mga clan at lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakarating sa realm ng dakilang mahiwagang kapangyarihan ang mga dakilang manggagamot na nagtanggal ng labanan ang kapalaran at baguhin ang kanilang destiny ay natapos na supilin at ang kanilang mga kaluluwa ay nagkalat hindi na kailanman mabubuhay muli.
At nasabi na lang na ni Yuzio na pakiramdam niya ay gusto niyang magsanay para maging isang immortal. Ayon kay General Lee, ang mga taong katulad niya na sumunod sa simpleng buhay ay nakaligtas sa pamamagitan ng swerte. Gaano kahirap kaya para sa taong may talagang kahanga-hangang talento na mag-reincarnate. Nasabi na lang ni Yuzio maaring sa panahon ng sinaunang paglilinang marahil ito rin ang panahon ng espiritual na pagbabalik sa huli, habang nakakalimutan ang espiritual na enerhiya, isa-isa silang bumagsak hanggang sa naging mga alamat na lang sila sa kasaysayan. Ngayon sila ay isa-isang nagre-reincarnate at muling nabubuhay sa mundong ito. Nasabi ang ni Yuzio na hindi lang pala siya ang bumalik sa mundo mula sa kamatayan. Marahil ito ang kinakatakutan ng sistema. Marahil kasalukuyan nilang tinatago ang kanilang lakas, naghihintay ng tamang panahon para gumawa ng kanilang hakbang. Ayon sa mga salita ni General Lee, mga pagbabago sa langit at lupa sa pagitan ng sinaunang panahon at ngayon, ang mga na-reincarnate ay kailangang umangkop sa mga batas ng mundong ito upang magbago at mabuhay. Tulad ng nabanggit ni General Lee, sa tingin sa simula pareho tayo, pero ang pamamaraan ngayon ay hindi gaano ka-advance kagaya ng kanila. Nasabi na lang ni Yuzio na naiintindihan niya na ang sitwasyon ng Federation ngayon ay nakakaranas ng matinding pagkatalo sa oras na ito. Ang Federation ay nakaranas ng matinding pagkatalo sa oras na ito kasama ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Hindi na sila makakabalik sa malapit na hinaharap. Bagamat namatay si General Lee sa labanan, may 8 siyang disipulo sa ilalim niya. Buhay pa rin sila. Inaasahan niya ang mga puwersa ay magkakahati. Sinabi ni Shaolin sa kanyang master na ang mga tao ay isang lahi na hindi dapat maliitin at gusto ni Shaolin na samantalahin ang pagkakataon upang maabot ang tuktok ng kapangyarihan sa Federation. Kahit hindi ito magtagumpay, hinding-hindi niya hahayaan na ang mga tao ay maging hadlang sa kanyang master. Napasabi na lang si Shaolin habang may galit sa kanyang mga salita. Hindi niya hahayaan na maulit ang kasaysayan. Sa malawak na kabundukan makikita natin ang isang bundok na maraming butas na isang longga. Sa loob nito naninirahan ang naglalakihang pulang mga langgam. At ipinakita dito ang paa ni Flash na pumasok sa tirahan ng naglalakihang mga langgam. Makikita natin si Flash ang nakatayong hindi matitinag na nakatingin sa kanyang harapan, na kahit gaano pa karami ang kanyang nasa harapan, alam niya sa kanyang sarili na wala itong laban. At nasabi na lang niya sa mga langgam na masyado kayong mahina. Kapag kayong lahat ay sumama sa akin, magkakaroon kayo ng napakalakas na kapangyarihan. At dito nga makikita natin ang mga napakalaking langgam ay nagsimulang atakihin si Flash. Sa isang paghawi lang ng kanyang kamay ay tumilapon ito sa napakalaking bato. Sa lakas ng pagkakatilapon ay nadurog ang mga bato sa paligid nito. Nasabi na lang ni Flash ang natanggap niyang utos mula kay Yuzio. Tanging kamatayan lang ang naghihintay sa mga tumanggi na sumuko. Sabihin ninyo sa akin kung gusto ninyo pa bang mabuhay o mamatay na lang. At dito nga makikita natin ang isang napakalaking langgam, ang kanilang reyna na may nakakasindak na tingin. Dito ipinakita naman na kung saan ang iba pang mga alaga ni Yuzio na nagpunta rin sa iba't ibang dako ng kagubatan para mang-alap ng iba pang kasamahan. Makikita natin ang trio, ang at ang White Tiger na walang takot na nakaharap sa sobrang dami at naglalakasang mga nilalang. At dito makikita natin ang Blue Mantis na nakaluhod at sinabi na nakabalik na nakuina habang napapalibutan ng kanyang mga kapatid. At ipinakita ang kanyang mga ugat at kung nasaan si Yuzio at kanyang nasabi matapos ang mapagpasyang labanan sa mga tao. Ang pagpapalawak ng ating impluwensya ay lubhang napakahalaga kasama ang asensya ng buhay. Hindi ako nag-aalala na hindi ko makontrol ang mga bagong dating dahil nag-evolve na ako sa ikatlong yugto. Muling namulaklak ang elemental na bulaklak dahil wala ang Bull Demon. Ngayon sa kanyang tabi nasabi niya na lang kung kanino ko kaya ito ibibigay at bigla na lang niya napagtanto kung kanino niya ito ibibigay. At dito nga kanyang tinawag si Qingquan at agad naman siya nitong sinagot kung bakit. At ibinigay ni Yuzio ang bulaklak at sinabi niya kay Qingquan na kainin ito. Pagkain ni Qingquan at bigla na lang siyang napatigil dahil sa lakas ng enerhiya na lumalabas sa bulaklak at ayon nga na parang nag-super saiyan si Qingquan. Sinabi ni Yuzio, kayang baguhin ng elemental flower ang iyong katawan sa pinakadalisay na anyo ng isang elemental na nilalang. Napasabi na lang siya sa kanyang sarili na ang talento ni Qingquan ay karaniwan lang sa kabilang banda. Siya mismo ang may kakayahang itaas ang halaga ng elemental flower.
Dito nga pinakita ang bagong anyo ni Qingquan at ang kanyang mga bagong kakayahan. Earth Elemental Life, Transcendent unang antas likas na talento, Earth Manipulator, antas isa, isang makapangyarihang talento na exclusive sa buhay elemental, may kakayahang kontrolin ang lupa at yumanig ng mga bundok at kakayahan. Paglitaw ng lupa siksikan ng lupa at mga bato upang maging sandata na parang sibat. Pagbitak ng lupa hatiin ng lupa, lumikha ng bitik na lumamon ng lahat. Pagka-elemental ng lupa binabago ang katawan upang maging elemental ng lupa, nagbibigay ng resistensya sa pisikal na atake. Paggasta ng lakas gawing pisikal na lakas ang elemental na enerhiya. Pader ng lupa, antas isa, magtayo ng pananggang pader ng lupa, kayang ipagtanggol laban sa karamihan ng mga atake. Napasabi na lang si Qingquan na ito ang bago kong kapangyarihan kung mayroon ako ng kapangyarihang ito noong harapin ko ang vampirang iyon noon. At sinabi naman ni Yuzio na kayang-kaya mo siyang talunin ng mga oras na iyon masasanay ka rin sa bagong mong kapangyarihan at ito na ang tanging maasahan mo mula ngayon. At agad na nga napaluhad si Qingquan sa sobrang saya at pagpapasalamat kay Yuzio at kanyang sinabi sumusumpa akong susundin ang God Tree nang may dinatitinag na katapatan sa buong buhay ko at sinabi ni Yuzio na mayroon pa akong mga kailangang asikasuhin, kaya aalis na ako ngayon at agad naman sumagot si Qingquan na oo. Nabi ni Yuzi na ang kanyang susunod na hakbang ay ang i-upgrade ang kanyang mga abilidad elemento ng lupa LV2. Evolutionary Points, 12,000 at tinanong siya ng sistema kung gusto mo bang gastusin 10,000 Netherlands Antillian Guilders Evolutionary Points para i-upgrade ang elemento ng lupa sa LV3. At agad naman niya sinagot ng oo at agad naman niyang sinubukan ang bagong lakas ng kanyang ugat na sa bawat hampas nito ay NAWAWASAK ang bawat nadadaanan nito. Nasabi na lang niya sa kanyang isipin na sa mga tao na panoorin ninyong mabuti ang kanyang lakas. Nasabi na lang ni Yuzio na sa wakas loob ng halos isang taon na simula ng kanyang muling pagkabuhay at ngayon nakakalakad na rin siya. At binati naman si Yuji at kanyang tinanong ang kanyang master na kung maganda ba talaga na hayagang ipakita ang ganyang paputok na pagpapakita ng spiritual na kapangyarihan at kanya na lang nasabi na paano kung atakihin ulit tayo ng mga tao dito sa bundok. Nasabi na lang ni Yuzio ang pagkalat ng spiritual na kapangyarihan ay SASABOG sa 3 araw, kaya hindi na sila MAGLALAKAS loob na bumalik at gusto ko lang malaman nila na buhay ako. At sa 3 araw, IAANUNSYO ko ang ating posisyon sa buong sangkatauhan at sa oras na ito. At dito na nga natin makikita ang alaga ni Yuzio kasama ang kanilang mga bagong kasamahan kasama ang nilalang na pinuno ng kani-kanilang lahi na may mga matang hindi matitinag at puno ng determinasyon at sa kanilang pagdating sa kanilang patutunguhan agad silang lumuhod street nagbigay galang kay Yuzio at kanyang sinabi ngayon na magkakaroon na tayo ng napakalaking puwersa. Dito makikita natin na nakaluhod lahat at nagbibigay ng galang kay Yuzio at nakikinig sa lahat sa kanya nang matapos ang kanyang sinabi ay nagsimula ng nagsialolong ang lahat ng nilalang na nakapalibot sa kanya. At sinabi ni Chen sa kanyang na magpakailanman kahit sa kamatayan ako ay lalaban ako para sa iyo. At sinabi ni Yuzio kay Chen napakatagal mo nang nanatili sa level 6 ngayon tutulungan kita lumakas. Nasabi naman ni Yuzio sa kanyang isipan bilang isang transcendent ng kalasag ang konsentrasyon ng essence ng buhay ay humigit kumulang 10 beses na mas mataas kaysa sa ikalawang yugto ni Chen ay nagmamay-ari ng kalahating attribute ng halaman at kapareho genes ng katulad ng sa akin nakakaya niyang sumipsip ng essence ng buhay ng mas epektibo. Sa pagbigay ni Yuzio ng kanyang kapangyarihan kay Chen nagsimulang tumaas ang abilidad ng kanyang Antas Thorn Antas Sham upgrade ang buto ng Vitalidad Antas 3 sinabi ni Yuzio ang kasanayan na nakuha mula sa Crimson Flora ay pinagsama na kay Chen naging isang nilalang ang buto ng Vitalidad Antas 3 ay mabilis na nagpapatubo ng maraming puno sa lupa kapag nilagyan ng espiritual na enerhiya.
gumagawa ng kagubatan sa loob ng 5 segundo. Mukhang lalakas ito habang lumalakas ang kapangyarihan ni Chen Chen. Nakakagawa siya ng kagubatan sa loob lamang ng ilang segundo sa kanyang antas na ito sapat na siya para wasakin ng isang lungsod. Sinabi naman ni Yuzio, ituloy mo Chen Chen na mang-alap ng mas maraming kasama, at sinabi naman ni Yuzio na dapat ang itawag sa iyo ay, at inunahan naman siya ni Chen Chen sa kanyang sasabihin at sinabi niya na Thorn, tama ba? Nalipat naman tayo kung sa makikita na parang isang napakalaking nilalang na bumubulusok sa sobrang lakas ng pagsabog, at ito pala ang alaga ni Yuzio na Emperor Crocodile na may kinakalaban na isang porcupines, at sa kanyang paglapit natigilan na lang siya dahil ang antas ay isang transcendent being, at habang sa himpapawid nakikipaglaban ang alagang ibon ni Yuzio. At nalipat tayo sa isang kuweba kung saan makikita natin si Qingquan na nagtatago sa mga bato at pinagmamasdan ang isang nilalang, at napamura na lang siya sa kanyang isipan sa nakitang nilalang na transcendent ng ikalawang antas. Hindi lang basta transcendent kundi ikalawang antas pa. Napasabi na lang siya kung paano ko susupilan ito. Baka kailangan kong isugal ang lahat pati na ang buhay ko. Nasabi niya na lang na kailangan kong ipaalam kaagad sa God Tree ito. Tanging si Yuzio lang ang makakatalo sa halimaw na ito. At nagsimula nang umalis sa kuweba si Qingquan gamit ang kanyang kakayahan na ang pagbabago ng katawan sa isang elemento, ngunit nakita napansin siya ng nilalang at sinabi na kaka-rating mo palang, bakit nagmamadali kang umalis? At binato si Qingquan sa kanyang pinagtatagwan ng nilalang at nasira. Napatalon na lang ng napakataas si Qingquan sa pagkagulat at napasabi na lang siya sa kanyang isipan na binato niya ako palabas ng lupa nang nagtataka. At dito makikita natin ang nilalang na parang isang panda na nanglilisik ang mata sa galit at nagtanong kung sino ang nang-ahas na pumasok sa kanyang tirahan. Nalipat naman tayo kung saan makikita natin ang mga baging na may pagkakahalin tulad kay Yuzio, at si Chen pala ito na may hawak ang mga baging niya na naglalakihang, at sinabi ni Chen sa mga asong lobo, dalhin ninyo ito sa God Tree. Makikita natin ang napakaraming hukbo ng mga nilalang na nagmamarcha papunta kay Yuzio at lumuhad, at sabi ni Yuzio ang lahat ng nahuling hayop ay sumailalim na sa proseso ng paglilinis sa spirit pool. Hindi lang sila ang lalong lumakas kundi kaya na rin nilang malaman kung sino ang kaaway o kaibigan sa loob ng mga bundok na ito. Sa lahat ng mga ito ang pinaka sa isang nag-iisang nilalang ang Mutant Hedgehog Transcendent First Order, at dito ipinakita ang mga abilidad ng Mutant Hedgehog First Order Transcendent. Likas na kakayahan, matalim na baluti na sumasakop sa buong katawan, nababalot sa mga tinak. Ito ay kasing tigas ng alloy, espesyal na kakayahan pagkakalat ng tinek sa pamamagitan ng paggamit ng spiritual na enerhiya. Ang mga tinek sa paligid ng katawan ay kayang ipatalsik agad ng ilang pulgada, na nagpapahintulot sa malalayong atake. Depensa ng tinek sa pamamagitan ng pagbalik ng buong katawan at pagkonsentre ng karamihan ng mga atake. Pag-iipon ng mga tinek, pagpapalit ng mga tinek sa galit na hedgehog nagpapahintulot sa malalayong atake. Ang mga nawala at sirang tinek ay mabilis na bumabalik. Dugong tinek, pinatibay ng mahalagang dugo. Ang mga tinek na may dugo ay naglalayo ng tigas at talam na higit pa sa karaniwang tinek kapag ipinatalsak. Lalabas ito sa mga kaaway, gayunpaman ito ay nagpapababa rin sa vitality ng gumagamit, na nagbabanta sa kanyang buhay. Napasabi na lang sina ang Lifeblood Spike Technique sa isang pag-atake lang ay kayang patayin ang kalaban, ngunit ang paggamit ng kakayahan na ito ay banta rin sa buhay ng gumagamit nito. At kanyang nasabi na pero ito ay talagang napakalakas, kaya natanong na lang niya sa Mutant Hedgehog kung bakit hindi mo ito ginamit nung nahuli ka, at sinabi naman ng Mutant Hedgehog kay Yuzio na kasi ay napakarami mong kasamahan, ang kasanayan na ito ay pwede lang gamitin ng isang beses sa labanan. At nasabi na lang ni kung ganun mo bang sumali sa amin o hindi, na natapos ni Yuzio ang kanyang sasabihin. Inunahan na siya ng Mutant Hedgehog na umiiyak sa sobrang takot at sinabi na sige basta huwag mo akong papatayin. At nasabi na lang ni Yuzio na paano ang isang napakalakas na nilalang ay maging napakaduwag sa puntong ganito. Bigla na lang nagulat si Yuzio dahil sa naramdaman niyang napakalakas ng kapangyarihan na paparating na halos 100,000 spiritual na lakas, at nasabi niyang hindi 200,000, 300,000 habang magkasama si Qingquan at ang pande niyang nakalaban sa kuweba. Napasabi na lang ang pande, gaano ba kalakas ang Divine Tree na yan kagaya ng sinasabi nila, at nagtanong siya kay Qingquan kung totoo ba na nagtipon talaga kayo ng libo-libong mutant beasts. At ang alagad ninyong tinatawag na Nine Tails ay may 9 na buntot ba talaga? At kanyang sinabi kung bobo ba talaga ang puting tigre na yan, mas gusto ba ni Flash si Thorn o ang Mantises? At naisip na lang ni Qingquan na nakakaasar ang pande na ito, pero hindi ko na naman siya kayang matalo na kung bakit lahat ng kalaban na nakakasalamuha ko ay mas malakas kesa sa akin.
At napasabi naman ng tigil ang panda at napatanong si Qingquan kung bakit anong problem. At naramdaman na nga ng panda si Yuzio na nagtatago sa paligid at sinabi na Godfrey, bakit ka nagtatago, lumabas ka na sa nang may punonibig. At dito makikita natin ang palabas ni Yuzio gamit ang kanyang kakayahan na ugat na dragon at napatanong sa kanyang isipan kung paano nakapagsalita ng ganyan kaliwanag ang batang panda na ito at sinabi niya sa panda kung ikaw ba ang pandang nakatakas sa zoo kanina at sinabi ng panda habang natatawa-tawa pa ay naku, libo-libong tao ang humahabol sa akin pero pinatakas nila ako, ang bobo nila, at sinabi niya kay Yuzio kung pwede mo ba akong bigyan ng pangalan at sinabi na sige. Pag-usapan natin yan mamaya at umakyat ka sa aking likod at dadalhin ko kayo doon. At sinabi ng panda na ayoko, gugulong na lang ako, makakapunta rin tayo doon mamaya, at sa paggulong-gulong ng panda ay tumatama siya sa napakaraming bato na dismaya na lang sila Yuzio sa katangahan ng panda na ito na mukhang mas malala pa sa White Tiger na kahit bukol-bukol na ang mukha natatawa pa rin. Kanyan at sa kanilang pagdating ay namamangha na lang ang panda sa kanyang nakita at napasabi na lang. Ang lugar na ito ay sobrang ganda. Ito ba ang Biye Canyon? At sinabi ni Yuzio na ikaw ang unang second order na transcendent na dumating dito. Sinabi ng panda kay Yuzio na ang laki ng mukha mo. At kanyang sinabi na pero hindi ako pumunta dito nang walang dala, nagdala ako ng maraming spirit stones bilang regalo. At sinabi ni Yuzio, fire spirit stones, saan mo makukuha ang mga ito? At sinabi ng panda na meron akong kuweba na punong-puno ng mga ito, ibibigay ko ang mga lahat ng ito sa iyo hanggat pinapanatili mo ako sa iyo dito dahil talagang gusto ko dito dahil napakarami kong kasamahan. Sinabi ni Yuzio sa kanyang isipan na iibigay ang lahat sa akin, isang mapagbigay na regalo. Hindi nakakagulat na ang mga tao ang nagpalaki sa kanya. Ay alam niya kung paano magbigay ng mga regalo, talagang nakakabilib. At ibinigay ni Yuzio ang isang bar isles bilang kapalit sa kanyang mga regalo. Sinabi ng panda na marami akong bar isles noon pero ang isang ito ay mabango at ininom na nga ng Owanda ang laman ng bar isles nang may punanibik sa sobrang bilis ng kanyang pag-inom na parang uhaw na dismaya na ang golden monkey sa kanyang tabi. At nasabi na lang ng panda na napakasarap talaga at gustong-gusto ko ito. Hayop na kumakain ng bakal. Unang uri ng transcendent. Kakaibang kakayahan. Spirit Devourer, kayang kumonsumo ng iba't ibang mineral at pagandahin ang sarili sa pamamagitan ng espiritual na bato. Espesyal na kakayahan, kamatayan ng apoy, may walang hanggang apokaliptik na espiritual na enerhiya sa loob, ang init nito ay naglalabas ng nakakatakot na apoy. Napakalakas na lakas, may kakayahang durugan ang lahat, kahit na ang mga nakakatakot na bundok at baluti ng metal. Balat na lumalaban sa apoy, ang matagal na pagkonsumo ng mga bato ng espiritu ng apoy ay nagbibigay ng mas mataas na paglaban sa pag-atake ng apoy. Pagpapatigas, ang matagal na pagkonsumo ng mineral ay nagpapatigas sa katawan na bumubuo ng solidong baluti na parang bato, nagbibigay ng immunity sa karamihan ng mga pag-atake ng elemento ng lupa. Orb ng impyerno, ginagamit ang lakas ng apoy, nagiging naglalagablab na bola ng apoy na lalamon sa lahat. Pagkatapos tingnan ni Yuzio ang mga katangian nito, nasabi na lang niyang talagang nakakatakot ang mga katangian nito. Hindi lang ito nagtataglay ng kakayahang lumaban at depensahan ang sarili. Ang likas na talento na Spirit Devourer ay kamangha-mangha rin kung lalamunan nito ang 5 magkakaibang elemental spirit stones. Maaari itong magkaroon ng iba't ibang uri ng elemental resistance. Ang ganitong uri ng lakas ay dapat manatili dito sa tabi natin. At kanyang sinabi sa panda na simula nang mag-enjoy ka dito. At nais mong manatili simula. Mula ngayon tatawagan kang Alcohol Immortal, ang ika-9 na ranggo sa mga pinakamatinding halimaw. At sinabi ng Alcohol Immortal, bakit ang ika-9? Ito ba ang ika-9 na pinakakapangyarihan? Tama, ang ika-9 na antas ang pinakamataas. At sinabi ni Yuzio na nauunawaan mo ang mga inaasahan ko para sa iyo mula nang italaga ko ang ranggong ito sa iyo, hindi ba? At sinabi ni Alcohol Immortal na may iba pa ba, at iniga ni Golden Monkey ang bar isle sa kamay nito nang may naiinis na mukha at si Yuzio na nadidismaya na lang sa panda dahil mukha talaga itong walang gagawin maganda. At napunta naman tayo sa Supremo na konsiho ng Federasyon kung saan nanatili ang mga matataas na pinuno ng sangkatauhan. At nasabi na lang ng mga namumuno sa loob ng 2 araw isang alon ng espiritual na enerhiya ang lilipad sa buong mundo. Tinatayang maraming tao ang mamamatay ngayong taon. Sa pagkakataong ito ang kontinente ay masaksihan at dadaan sa malalim na pagbabago. Kailangan nating maging handa para sa madilim na panahon.
Sa pagkakataong ito hindi lamang ang malalim na bundok at sinaunang kagubatan kundi maging ang mga lungsod ay makakaranas ng pagtaas ng espiritual na enerhiya. Ang layunin natin ay tiyakin na pagdating ng ikalawang alon, ang mga lungsod ay mananatiling walang pinsala at bumalik sa kanilang orihinal na estado. At sinabi ng nalalaki na ikalat ang balita tungkol sa pagdami ng espiritual na enerhiya. Gayon din ikalat ang mga paraan ng espiritual na ebolusyon na aming pinagsama-sama at gawin itong malawak na access. At tinanong ng isa ang pinag-uusapan mo ba ay ang sinaunang pangkat mandirigma. Hindi pa tayo handa na kumilos. Ang mga matatandang immortal na iyon lubos nilang tinatamasa ang ebolusyon na dulot ng espiritual na enerhiya ngayon. Wala silang panahon para guluhin tayo. Ang mga hayop ng Bayou Canyon. At ang espiritual na alon. Ano kaya ang kahihinatnan ng mundong ito? Ipinakita ang naglalakihang mga ugat ni Yuzio habang may lumabas na maliit na liwanag. At kanyang sinabi nagsimula nang lumabas ang espiritual na enerhiya tinakpan ko ang butas na dati ng binutis ng misayo ngunit bilang resulta pinabilis nito ang pagdating ng alon ng espiritual na enerhiya na maaaring hindi umabot ng 2 araw, bubuhos ito ngayong gabi at paparating na ang ikalawang alon ng espiritual na enerhiya. Ngunit maaari ko itong ilihis patungo sa kanyan. Sa katunayan, ang mas malaking alalahanin ay kung makakayanan mo ang pag-atake ng espiritual na enerhiya at kung hindi mo kakayanin sesabog ka. Sinabi niya sa mga nilalang at para sa mga kulang sa kumpiyansa maaari kayong umatras. At nagsigawan ang mga nilalang sa papanabik at may lakas ng loob. Dahil sa nakita ni Yuzio sa kumpiyansa na nakita niya sa kanyang mga bagong alagad ay kanya niyang sinimulan ang pagpapakalat ng enerhiya sa buong paligid at bigla na lang. Naramdaman ni Leng Feng ang bugzo ng enerhiya sa kanyang paligid at napatingin na lang siya kay Yuzio na namamangha sa pinalabas nito na napakalaking enerhiya sa buong lugar at dito nga makikita natin ang Golden Ants at ang Mantis na nararamdaman ang bugzo ng enerhiya na pumasok sa kanilang katawan at nasabi na lang ng Mantis kay Flash na nararamdaman ko ang kapangyarihan na patuloy na lumalakas pati ang ibang mga alaga ni Yuzio at ang mga bagong kasamahan nito ay patuloy na nararamdaman ang patuloy na pagpasok ng enerhiya sa kanilang katawan. Sinabi ni Yuzio na kung sino ang hindi makakatiis na patuloy na pagsabog ng enerhiya sa kanilang katawan ay umalis na lang. At dito nga makikita natin ang mga nilalang na hindi nakayanan ang mga ang bugzo ng enerhiya ay agad-agad nang tumakbo ng pinagpapawisan sa sobrang takot. Nasabi na lang ni Yuzio sa wakas ay meron nang nagtagumpay sa paglagpas ng antas at dito nga nakita at Honey Badger napasigaw at ang White Tiger dahil sa kanilang pagtaas ng antas. White Tiger, Transcendent First Order. Transcendent First Order, sabi ni Yuzio, sa susunod na 48 oras mayroong patuloy na paglaki ng iyong mga kapangyarihan nakita din pati ang mga alagang ibon ni Yuzio ay nagsimula na rin umakyat ng antas. Makikita natin ang himpapawid na punong-puno ng naglalakihang nilalang sa himpapawid at sa kalupaan na tumatakbo patungo kung saan nasaan si Yuzio at kanya na lang nasabi na. Narito na sa wakas. Ang mga umaaasa sa spiritual energy tide. Isang walang tigil na walang humpay beast tide ang dumarating. At bigla kong naalala noong ako ay isang puno lang. Noon nakakatanggap lang ako ng kakapirangot na 149 na evolution points at ilang evolution points kaya ang makukuha ko sa pagkakataong ito at nagsimula na nga humigop ng enerhiya si Yuzio sa paligid. 1,000 enerhiya ba o? 10,000 o? Kaya ay 1,000,000. Dito nga makikita natin ang mga pinuno ng Federation at ang puwersa ng katauhan na nagmamadali at naalarma sa kanilang mga at sinabi na may nakita silang malaking pagtaas ng spiritual power sa paligid ng Bayou Canyon na pinakawalan ni Yuzio. Ang spiritual power ay umaabot na sa 800,000 at ito ay pataas pa rin ng pataas at malapit ng umaabot sa 1,000,000. Sinabi ng isa mga tauhan na ang lahat ng mga halimaw sa Bayou Canyon ay naubos na. Maaari kaya na ang Demon Tree ay hindi pa nasisira. Sinabi naman ng babae na namumuno sa operation na buksan ang Bayou Canyon Surveillance Satellite at kanyang nasabi na di ba ito ay malapit ng mamatay paano ito naka-recover ng napakabilis. At nasabi naman ng kanyang tauhan na nawala na namin ang koneksyon sa surveillance satellite at hindi na ito makontrol. Napapukpok na lang siya sa sobrang inis dahil sa pagkawala lahat ng surveillance nakita natin ito noon sa pagsira ni Yuzio sa satellite nang mabuhay siyang muli.
Napasabi na lang siya sa kanayang isipan habang may galit sa kanyang mga mata nang may panlulumo sa 800,000 na spiritual power at nasabi na biro ba ito? Paano tayo lalaban ngayon? Ang spiritual missile ay hindi lang nabigong patayin ito kundi ginawa pa itong mas malakas. Makikita na habang ngayon ay hindi pa rin tumitigil si Yuzio sa pagpapalabas ng napakalakas na enerhiya na umaabot na sa ilang kilometro at dito nga ay nakatanggap si Yuzio ng napakalaking evolution point na umabot na 720,000 evolutionary points. Napasabi na lang siya sa kanyang isipan na hindi ko inasahan na ang alon na ito ay lilikha ng maraming Transcendent First Order Beasts. Kung hindi ako nakarating sa Transcendent Third Order ito ay hindi ko talaga ito kayang panghawakan. Lalo na ang dalawang ito. Ang Ancient Behemoth Woolly Mammoth ang Ancient Behemoth Dinosaur. Napasabi na lang siya sa kanyang isipan na hindi ako makapaniwala na hindi lang ang Woolly Mammoth kundi pati na rin ang Ancient Dominator Dinosaur ay nagising. Kung sakaling bumalik ang mga dinosaur kahit ang pinakamapanganib na halimaw sa tuktok ng pyramid ng mga hunters ay kailangang magbigay daan. At dito pati si Godzilla ay naisama na sa kanyang iniisip. Sabi niya mula ngayon, ang mga ancient beasts ay tuloy-tuloy nang magbabalik. Bukod dito maraming ibang transcendental creatures. At maaari silang manatili dito at mag-evolve. At dito nga may bigla na lang tumawag sa kanya at sinabi na Divine Tree. Nakita nga natin na nakabalik na ang Nine-Tails Fox at ang Bull Demon sa Punonibik. Sinabi naman ni Yuzio sa nang may Punonibik sa saya dahil sa tagal ng kanilang hindi pagkikita sa wakas ay nakauwi na kayo. Ipinakita ang napakagandang tindig ng Nine-Tailed Fox at ang kanyang mga abilidad. Nine-Tailed Fox, Transcendent First Order, katutubo na kakayahan bawat ebolusyon ay magbibigay ng isang buntot at bawat buntot ay may nakakatakot na katutubo na lakas. Espesyal na kakayahan. Nakakaakit na tingin ang nakakabighanang mata ay ang tuktok ng ganda sa mundo makakapagpalitaw ng iyong espiritual na kapangyarihan sa isang tiyak na lalim. Apoy na kuko. Ang mga kuko na binalot ng nagbabagang apoy ay nakakakulong ng nakakagulat na mga taas ng temperature, kaya nitong mapunit ang mga metal. Nagnininggas na balahibo ang balahibo na puno ng kinang na apoy, nagdudulot ng pagkasira sa pagkakaugnay paglakad sa apoy at lubhang pinapalakas ang bilis at maglalabas din ng malakas na pagsabog. At nasabi ni Yuzio na mukhang nadagdagan ka ng isang buntot. At agad naman itong sinagot ng oo. At ipinakita ng kanyang sistema ang kakayahan ng Fox na bawat ebolusyon ay magbibigay ng isang buntot at bawat buntot ay may nakakatakot na katutubo na lakas na naiisip na lang niya na. Sa bawat pag-unlad isa pang buntot ang nadagdag kasama ng karagdagang katutubo na kakayahan. Lalo itong nagiging katulad ng maalamat na Nine-Tailed Fox. Maaari kaya na ang batang Fox na ito ang tagapagmana ng sinaunang linya. At tinanong si Yuzio kung anong nangyari dito. Nagbago ang paligid. At kanya naman nasabi na mahabang kwento. At dito ipinakita ang napakalaking pagbabago simula noong umalis ang Nine-Tail at ang Bull at nasabi na lang ng Fox na mukhang mas takot pala sa atin ang mga tao kesa sa inakala natin. Naniniwala sila na walang lugar para sa atin sa mundong ito at nasabi naman ng Bull na mukhang kailangang natin bumuo ng sarili nating bansa. Sabi naman ni Yuzio ngayon na bumalik na kayo may dalawa akong karagdagang general sa aking puwersa. Isang araw na lang ang natitira upang ipahayag ang ating pag-iral sa buong mundo. Patuloy pa rin ang pagsabog ng enerhiya na pinapalabas ni Yuzio, na magtatagal pa ng ilang araw para sa kanilang paghahanda. At unti-unting nang lumipas ang oras at pagkatapos ng malakas na putok ang buong mundo ay nabalot ng makinang na kulay, na nagpayanig sa bawat bahagi ng mundo sa pagyanig nito. Ipinakita ang mga bawat uri ng mga nilalang sa kani-kanilang uri at tirahan. Mga nilalang sa lupa, mga nahalaman, mga nilalang sa dagat, at ang lahat ay napatigil dahil sa spiritual tide. Ay opisyal na sumabog, napasigaw na lang ang sangkatauhan dahil ang mga tao na hindi makakatagal sa alon na pagsabog ng napakalakas na enerhiya. Sila ay madudurog sa mga maliliit at maglalaho sa hangin at ang mga nakaligtas ay magkakaroon pa ng mas malaking lakas. Higit pa rito ang mga makulay na spiritual energy na nagmumula sa malalalim na bundok at lumang kagubatan ay mas sagana at mas mahusay. At ang Beyo kanya ng una na nakaranas sa lahat ng ito.
Higit pa rito sa presensya ni Yuzio sa Beyo Canyon lalo pang labis na nagpapakakonsentra ang spiritual power sa lugar. Lahat ng nilalang sa canyon ay sumisipsip sa paglaki ng spiritual power na ito. At para sa ibang halimaw sa mundo na hindi makakatagal sa konsentra ng alon na ito, ang hangarin para sa kaligtasan ay nagpapatakbo sa kanila sa mga lugar kung saan manipis ang spiritual power. Ang kanilang hangarin para sa kaligtasan ay nagpapatakbo sa kanila sa mga lugar kung saan kulang ang spiritual power. Lumipat naman tayo kung saang hangganan papunta sa lungsod ng Bark na inaatake ng mga nilalang at nasabi na lang na panatilihin ang mga nilalang sa lupa, at hindi sila papayagan na makapasok sa lungsod na kailangan silang ubusin lahat. At hindi na nga kinaya ng mga sundalo sa pangunahing depensa ng sangkatauhan dahil sa laki ng mga halimaw na sa isang apak lang nito ay nadurog at nawasak ang kanila depensa dahil sa sobrang lakas ng Ancient Behemoth unti-unti na nga nasira at namatay ang mga sundalo sa pangunahing depensa sa pag-atake ng mga halimaw kasama ang mga wolf ni Yuzio. Lungsod ng Gazi na mistulang naging ghost town at lungsod ng Bangor na inatake ng naglalakihang mga bubuyog at napakalaking hukbo ng halimaw sa kalupaan. At may napansin ang malaking gorilla sa kalangitan na napakaliwanag at dito nga makikita natin ang isang nuclear na nakita na rin noon ng atakihin ng Federation ang totoo katawan ni Yuzio at unti-unti nang tumama ang nuclear kung saan nandito ang mga halimaw sa lungsod ng Yasuo at matagumpay na nawala ang 80% ng mga halimaw na mutant. At nasabi na lang ng babae na bukod sa lungsod ng Yasuo, 5 pang lungsod ang kasalukuyang inaatake. Ano ang gagawin natin? At ipagpapatuloy ba natin ang paghulog ng mga sandatang nuclear? At napunta naman tayo kung saan Beyo Canyon ng China Federation. At nagulat na lang ang lalaking naglalakbay sa kagubatan na Beyo Canyon sa kanyang mga nakita na isang maitim na isang napakalaking puno na nagliliwanag at ito si Yuzio ang ating bida. Ang willow ang kumikinang sa gitna ng isang maaliwalas ngunit dynamic na kapaligiran. May mga linya ng enerhiya na lumilitaw mula sa puno, na nagpapahiwatig ng aktibong ebolusyon. Ipinapakita ang patuloy na paglaki at pagpapalakas ng punong willow, ang bida ng kwento, sa pamamagitan ng spiritual energy. Nagpapakita ito ng lumalawak na kamalayan at kakayahan ni Yuzio kaya na nitong obserbahan at tayahin ang distansya ng mga lungsod ng tao. Batay sa distansya ito ay umaabot sa 200,000 hanggang 300,000 kilometro ang layo. Ipinapakita ang pagkabahala at lumalaking problema ng sangkatauhan sa puno. Ang kanilang pagtatangka na kontrolin ito ay tila lalo lang nagpapalakas sa mga nilalang sa lugar, bukod pa rito, nawala na ang kanilang kakayahang subaybayan ng puno. Kinukumpirma ng opisyal na ang puno ay hindi na nagtatago ng kanyang lakas, na nagpapahiwatig ng pagdami ng kapangyarihan at pagtaas ng tiwala sa sarili ng puno. Ang parehong setting ng pagpupulong, makikita ang babaeng opisyal at iba pang miyembro. Tinatansya namin na ang spiritual power nito ay umabot na sa humigit kumulang 1.8 milyon. Kwento, binibigyang diin ang napakalaking paglaki ng spiritual power ng puno, na naglalagay sa kanila sa isang mas mahirap na sitwasyon. Ang demonyong puno na ito ay marami nang napatay sa ating mga tauhan at kahit si General Lee ay napatay din sa labanan. Pero ang mga sinaunang mandirigma ay walang paki sa lahat ng ito. Ngayon hindi na ito nananatiling low profile, malamang ay kumpiyansa sa kapangyarihan nito at hindi na kami kinatatakutan. Kwento nagpapahayag ng pagkabahala ang opisyal na ang puno ay hindi na natatakot sa mga tao dahil sa kanyang bagong lakas. Sa simula, nag-aatubili kaming gumamit ng mga nuclear bomb, dahil ayaw naming gawing isang tiwangwang na lupain ang lugar na iyon. Kwento ipinapakita ang kanilang unang pag-aatubili na gumamit ng nuclear weapon dahil sa posibleng epekto sa kapaligiran. Ngunit ngayon iba na ang sitwasyon. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito para lusubin ang mga halimaw. Kwento, nagbago ang kanilang diskarte, handa na silang gumawa ng mas matinding hakbang. Lumapit muli sa lalaking opisyal, tila galit o seryoso, at maglunsad ng isa pang nuclear missile. Hindi lang isang walang kwentang spiritual energy missile, kundi ang isang iyon na ganap na bubura sa lahat ng 4 na bundok sa Hilagang Canyon. Kwento, ibinunyag ang kanilang radikal na plano, ang paglulunsad ng isang napakalakas na nuclear missile upang ganap na burahin ang lugar ng puno. Ang puno at ang paparating na banta.
Isang malaking, tila sinaunang istrukturang puno na may malalaking ugat ang lumilitaw sa isang malabo at maulap na tanawin. Kwento ipinapakita ang teritoryo ng punong willow, na nagpapahiwatig ng laki at kahalagahan nito. Isang napakamalaking nilalang na gawa sa ugat o halaman na may kumikinang na dilaw na enerhiya sa gitna, na parang paputok o naglalabas ng kapangyarihan. Kwento, ipinapakita ang isang mutated na nilalang na konektado sa puno o isang bahagi ng ebolusyon nito, na nagpapahiwatig ng patuloy na pagdami ng malalakas na nilalang sa paligid ng puno. Sinabi ni Yuzio, lahat ay naging napakagaling pagkatapos ng ebolusyon. Panahon na para mapahusay ko rin ang sarili kong kakayahan. Buksan ang system panel. Kwento, nagpapasya ang puno na palakasin pa ang sarili nito, na nagpapakita ng kanyang kahandaan sa mga susunod na hamon. Mga kakayahan, Thick Mist Diffusion Antas 3, Illusion Antas 2, Mutated Branches Antas 3, Mutated Tree Roots Antas 3, Earth Element Antas 3, Willow Leaf Knives Antas 3, Green River. Sa ibabaw, may Mist Control, para itago ang sarili, at sa lihim, may Illusion Ability, para guluhin ang mga pandama. Ang kapangyarihan ng crystallization ay nagbibigay ng depensa sa mga laban, gamit ang mga sanga, ugat, at maging ang lumilipad na willow leaf knives. Bukod pa rito, may kapangyarihan ng Earth's Upheaval, ang Great River ng Earth Element. Ipinapakita ang iba't ibang kakayahan ng puno at ang kanilang mga gamit, na nagbibigay ng ideya sa kanyang arsenal. Illusion Antas 2 upgrade. Oo, hindi. Sige, ay upgrade natin ang kakayahang illusion. Pagkatapos ng lahat, nasa level 2 pascals lang ito. Kwento, nagpasya ang puno na i-prioritize ang pag-upgrade ng kakayahang illusion, marahil para sa depensa o panlilinlang. Si Yuzio na may dilaw na enerhiya, na tila nasa proseso ng pag-upgrade. Konsumo ng 30,000 punto para sa ebolusyon. Upgrade sa Antas 3. Kwento, nagpapakita ng aktwal na proseso ng pag-upgrade ng kakayahan ng puno, na nagkukonsumo ng evolution points. Pagkatapos ng enhancement, kasama ang Mist Beasts. Ito ay magpaparamdam sa kalaban ng Mist Beasts na mas makatotohanan at nakakatakot. Alin ang dapat kong i-upgrade sa susunod? Kwento, ipinapaliwanag ang epekto ng na-upgrade na illusion ability at ang kakayahan nitong magpakita ng mas nakakatakot na ilusyon ng Mist Beasts. Nagpapatuloy ang puno sa pagpaplano ng susunod na pag-upgrade. Maraming evolution points. Kwento, kinukumpirma na may sapat na resources ang puno para sa mas marami pang pag-upgrade. Si Yuzio ay nasa gitna, na may mga pulang linya na nagpapahiwatig ng bilis at epekto.ng mga pagbabago at nagsisimula na ang confrontation. Ang focus ay nasa puno na tila nakakaramdam ng papalapit na banta. Maraming missile na may pulang dulo ang lumilipad patungo sa isang dilaw na liwanag, na may bilis na ipinapakita ng mga linya. Kwento, aktwal na ipinapakita ang pagdating ng mga nuclear missile na inilunsad ng tao. Maraming missile ang papalapit sa lupa, kung saan makikita ang isang malaking halimaw na puno na si Yuzio sa gitna. Kwento, ang mga missile ay malapit ng tumama sa kay Yuzio at sinabi na, ito ay nuclear missiles. Kwento, kinukumpirma ng puno na ang papalapit na banta ay nuclear missiles, na nagpapahiwatig ng matinding panganib. Sinabi ni Yuzio sa kasama na babaeng may lilang buhok at iba pang nilalang na lumulubog sa lupa. Teksto, pumunta at magtago sa kailaliman ng lupa. Kwento, bilang paghahanda sa impact, inutusan ng puno ang kanyang mga alagad na magtago, na nagpapakita ng kanyang pagprotekta. Sige na, ipinapahiwatig ang simula ng counter-attack ng puno. Si Yuzio na may dilaw na enerhiyang lumalabas. Nang teksto, buong lakas. Kwento, ang puno ay naghahanda na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Si Yuzio ay naglalabas ng berdeng enerhiya na may matatalim na hugis, na may bilis na ipinapakita ng mga linya. Mga kutsilyo ng willow na lumilipad. Inilunsad ng puno ang kanyang signature attack, ang Willow Flying Knives, upang salubungin ang mga paparating na missile. Mga missile na tila tumatama sa isang barrier o puwersa, na may pagsabog at mga basag na epekto. Nagkakabangga ang mga kutsilyo ng puno sa mga missile, na nagdudulot ng mga pagsabog at posibleng pagkasira ng mga missile. Malalaking pagsabog sa himpapawid, na may kumikinang na dilaw na liwanag at mabilis na paggalaw.
Ipinapakita ang epekto ng pagbangga, kung saan tila nade-detonate o nasisira ang mga missile sa hangin. Malaking pagsabog sa horizon. Isang malaking pagsabog sa horizon, na may malakas na liwanag at usok, na may mga ipinapakita ang napakalaking epekto ng mga missile na sumabog, na nagbabago sa tanawin. Isang napakalakas na liwanag at shockwave mula sa pagsabog. Nagbibigay diin sa lakas at laki ng pagsabog na dulot ng nuclear missiles. Isang napakalaking gorilla na nilalang ang sumisigaw, habang ang babaeng may lilang buhok, kasama ang isa pang alagad, ay tila nasa ilalim niya at nakakaramdam ng epekto. Ipinapakita ang epekto ng pagsabog sa mga alagad ng puno, na nagtatago sa ilalim ng proteksyon ng mas malaking nilalang. Si Yuzio ay nasa gitna ng dilaw na liwanag at enerhiya. Nagpapakita ng epekto ng pagsabog sa puno. Si Yuzio ay naramdaman na hindi pa tapos ang banta, na nagpapahiwatig na may paparating pa. Nagtatanong ang puno kung tapos na ang atake, ngunit mabilis na napagtanto na mayroon pa. Isang missile na bumababa sa gitna ng usok at debris na may epekto ng paggalaw. Kwento nagpapakita na ang unang bugzo ng missile ay hindi pa ang huling atake. Isang mas malaki at mas advanced na missile, intercontinental missile, na bumababa, na may iba pang mas maliit na missile sa background. Makikita rin ang punong willow na may pulang dahon sa ibaba. Iyan ang talagang sisir sa akin. Ang pinakamalaking at pinakamapanganib na banta, na kinikilala ng puno bilang ang tunay na kakayahan nitong maging sanhi ng kanyang kapahamakan. Isang napakalaking pagsabog ang yumayanig sa lupa, na may gintong enerhiya na umuusbong mula sa sentro ng pagtama. Ang buong lugar ay nilamon ng apoy at shockwave. Sa itaas, makikita ang kamalayan ng puno na napapalibutan ng umiikot na gintong enerhiya. Sa mismong pagbagsak ng intercontinental missile, naganap ang isang malawakang pagsabog. Ang buong kapaligiran ay naging isang dagat ng apoy at enerhiya. Sa gitna ng kaguluhan, ang kamalayan ng puno ay nagpakawala ng lahat ng kapangyarihan nito. Puno ng bilis at puwersa, na may puti, dilaw, at itim na mga guhit na pailas. Ang mga guhit na ito ay nagpapahiwatig ng napakabilis na paggalaw at ang pagkalat ng shockwave mula sa pagsabog. Makikita pa rin ang mga na nagpapahiwatig ng patuloy na epekto ng pagyanig. Ang larawan ay nagpapakita ng matinding shockwave na kumakalat sa buong lugar pagkatapos ng nuclear impact. Ang tindi ng pagsabog ay lumikha ng isang alon ng puwersa na nagpakalat ng lahat ng bagay. Ang tunog ng pagyanig at pagsabang ay lumalabas pa rin, na nagpapahiwatig ng patuloy na pagkawala ng balanse sa kalikasan. Mula sa lupa, isang napakalaking ulap ang umuusbong paitaas, na bumubuo ng isang klasikong hugis ng mushroom cloud na karaniwang makikita pagkatapos ng isang nuclear explosion. Ang base ng ulap ay may kantab na ginto, at ang enerhiya ay patuloy na umaakyat. Sa itaas na bahagi, makikita ang mga paalang na bilog na tila nagpapakita ng epekto ng shockwave sa kalangitan. May mga tunog ng pagyanig sa kaliwang itaas. Matapos ang matinding pagsabog at pagkalat ng shockwave, ang enerhiya ay nagtulak sa hangin paitaas, na lumilikha ng isang malaking, mushroom cloud, ang signature mark ng isang nuclear detonation. Ang gininto ang liwanag sa base ay nagpapahiwatig pa rin ng matinding init at enerhiya na nagmumula sa gitna ng pagtama. Ang tunog ng pagyanig sa kalangitan ay nagpapatunay na ang puwersa ng pagsabog ay lumaganap na sa atmosfera. Kasabay ng nangyayaring pagsabog sa Bayou Gorge, ipinapakita ang reaksyon ng mga taong opisyal na sumusubaybay sa kaganapan. Ang kanilang mga pahayag ay nagpapakita ng matinding pag-asa at kasunod na pagkabigla sa lakas ng sumabog. Matapos ang nakakabiglang pagsabog, ang mga opisyal ng tao ay sabik na naghihintay ng resulta. Ang tanong ng lalaking opisyal ay nagpapahiwatig ng kanilang pag-aalala at pagdududa kung sapat ba ang inilunsad nilang sandata para tuluyang burahin ang banta ng puno. Isang matinding liwanag, na hugis itlog o bilog, ang bumubukal mula sa gitna ng pagsabog, na napapalibutan ng nagkakalat na usok at enerhiya. Lumilitaw ang mga gintong singsing na umiikot sa paligid ng gitnang liwanag, na nagpapahiwatig ng napakalaking enerhiya na pinakawalan. May mga tunog ng matinding puwersa o pag-usbong sa itaas at ibaba. Matapos ang mushroom cloud, nagpapatuloy ang pagpapakita ng tindi ng enerhiya mula sa lugar ng pagtama.
Ang matinding bilog na liwanag na ito ay nagpapahiwatig na may kakaiba at napakalaking lakas na pinakawalan, maaaring ang pinakasukdulang punto ng pagsabog. Nakikita ang dalawang opisyal na nakaupo sa control room, na nakatingin sa holographic screen. Ang screen ay nagpapakita ng isang malaking, makinang na bilog na ilaw na may mga singsing sa paligid nito. Sa pagtanaw sa matinding enerhiya sa holographic screen, nagkakaroon ng pag-asa ang mga opisyal na tuluyan na nilang nawasak ang punong willow. Ang kanilang pahayag ay nagpapahiwatig ng kanilang paniniwala na tapos na ang banta, at agarang ipinag-uutos na ipaalam ang tagumpay na ito sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ang larawan ay nagpapakita ng malawakang epekto ng nuclear impact. Ang enerhiya ay hindi lang kumalat sa hangin kundi bumuo din ng malaking pagkasira sa lupa. Sa kabila ng kalituhan at pagkasira, isang babaeng opisyal na may kulay puting buhok at asul na mata ang nakatingin na may pagkabahala at nag-aalala. Habang nagdiriwang ang ilan sa mga opisyal sa kanilang akaw ang tagumpay, ang babaeng opisyal na ito ay may napansin na kakaiba. Ang kanyang pagdududa at pagkabahala ay makikita sa kanyang mukha habang sinasabi niya ang teka lang, na nagpapahiwatig na may hindi inaasahang nangyayari, o may nakikita siyang hindi nakita ng iba sa gitna ng pagkasira. Mula sa gitna ng usok at alikabok, lumilitaw ang isang makinang, hugis itlog na istruktura na kulay rosas at lila. May mga linya at kurba sa ibabaw nito, na parang isang malaking, kumikinang na kristal o isang kakon. Ang kapaligiran ay puno pa rin ng mga nagkalat na maliliit na particle at usok. Matapos ang matinding pagsabog at ang pagkalat ng enerhiya, lumilitaw ang isang misteryoso at makinang na istruktura mula sa gitna ng dating lokasyon ng puno. Hindi ito isang simpleng pagkawasak, kundi isang metamorphosis. Ang hugis at ang kumikinang na kulay ay nagpapahiwatig ng isang pambihirang pagbabago na lampas sa pangunawa ng tao. Isang lalaking opisyal ang nakatingin sa kung saan na may matinding gulat at pagkabigla. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang matinding pagkabigla at pagka-shock ang bumalot sa lalaking opisyal. Ang kanyang reaksyon ay nagpapahiwatig na ang kanilang inaakalang tagumpay ay biglang naglaho, pinalitan ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ang kanyang kawalan ng salita ay nagpapakita ng hindi niya maisip ang kanyang nakikita. Ang lalaking opisyal na may balbas ay may galit na ekspresyon, nanginginig at may pawis sa noo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit o matinding pagkadismaya. Ang pagkabigla ng opisyal ay nauwi sa matinding galit at determinasyon. Ang hindi inaasahang paglitaw ng kakaibang istruktura ay nagpabago sa kanyang pananaw. Sa kanyang pag-igting at pawis, tila may bago siyang napagtanto o kinakaharap habang nasa sambit niya ito ay puno ng pagtataka at posibleng pagkabahala sa kung ano ang kanyang nakikita. Ang hugis itlog na istrukturang kulay rosas at lila ay mas malinaw ng nakikita, na mayroon pa ring mga linya at kurba sa ibabaw. Sa loob nito, unti-unting lumilitaw si Yuzio, na ang kanyang katawan ay nagiging isang forma ng puno, na babalutan ng makikinang na ugat na tila gawa sa diamante. Ang base ng istruktura ay nakalutang sa ibabaw ng lupa, at ang kapaligiran ay puno pa rin ng usok at alikabok, bagamat tila nagliliwanag ang istruktura at ang nasa loob nito. Ang misteryosong istruktura ay patuloy na lumalabas mula sa usok, nagiging mas maliwanag at konkreto. Sa loob nito, isang kamanghamanghang pagbabagong anyo ang nagaganap kay Yuzio, ang puno mismo, ay lumilitaw na nababalutan ng makikinang na ugat na diamante. Ang natunog ay nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy na pagbabago at pag-usbong ng kanyang bagong, mas makapangyarihang anyo, na nagpapatunay na hindi siya nawasak kundi umuusbong sa isang hindi inaasahang paraan. Dalawang lalaking sundalo ang nakatingin na may matinding pagkabigla. Ang isa ay may bukas na bibig at tila sumisigaw, habang ang isa naman ay nakatingin na may takot at pagtataka. Mayroong mga ang matinding pagbabago ni Yuzio ay nagdulot ng malawakang pagkabigla at pagtanggi mula sa mga opisyal. Hindi nila matanggap ang kanilang nakikita, na nagpapahiwatig na ang puno, na kanilang inakalang nawasak, ay hindi lamang buhay kundi nagbago pa sa isang mas makapangyarihang anyo. Ang kanilang mga sigaw ay nagpapakita ng kanilang pagkadismaya at pagtataka sa hindi inaasahang pangyayari. Sa loob ng translucent na istruktura, ang focus ay nasa isang pares ng mga mata na nanglilisik sa matinding galit. Ang mga mata ay maaaring kulay pula o may ibang nagniningning na kulay, na nagpapahiwatig ng kanyang emosyon.
Ang bahagi lamang ng kanyang puno katawan na nababalutan ng diamanteng ugat ang maaaring bahagyang makita sa gitna ng kanyang pagbabagong anyo. Ang matinding galit ni Yuzio ay malinaw na nakikita sa kanyang nagniningning na mga mata. Sa kabila ng proteksyon ng diamanteng ugat at ang kakaibang istruktura, ang kanyang emosyon ay nagpapahiwatig ng kanyang paghihiganti o ang kanyang reaksyon sa ginawa ng mga tao. Ang kanyang galit ang nagtutulak sa kanyang pagbabago. Isang lalaking opisyal ang nakatingin sa kaliwa, na may halong pag-aalala at pagdududa sa kanyang ekspresyon. May pawis sa kanyang noo at pisngi, at tila nanlilisik ang kanyang mga mata, na nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisip o pagdududa sa sitwasyon. Ang habang patuloy ang pagbabagong anyo ni Yuzio at ang pagkabigla ng kanyang mga kasamahan, ang lalaking opisyal na ito ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Ang kanyang tingin at pawis ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-iisip kung paano nila haharapin ang bagong anyo at kapangyarihan ni Yuzio, na nagdudulot ng matinding pagkabahala. Isang malaking bahagi ng larawan ang pinupuno ng matingkad na kulay orange at itim na parang mga enerhiyang bumubulusok paitaas o palabas. Mayroong maliit na mula sa kanyang pagbabagong anyo, isang malaking enerhiya ang bumubulusok, na nagpapahiwatig ng paglabas ng kanyang bagong, mas matinding kapangyarihan. Kasabay nito, ang nagngangalit na tinig ni Yuzio ay maririnig, mga tao, isang pahayag na puno ng galit at babala, na nagpapahiwatig ng kanyang pagharap sa mga taong sumubok na tapusin siya. Isang malaking itim na porma ang lumilitaw sa gitna, na may matingkad na dilaw at pulang enerhiya na nagliliwanag sa paligid nito, na parang mga mata o core. Ang porma ay tila naglalabas ng makakapal, maitim na mga ugat o tentacle na kumakalat sa buong larawan, na nagpapahiwatig ng kanyang agresibong paggalaw. Matapos ang kanyang matinding pagbabago, si Yuzio ay ganap ng nagpakawala ng kanyang kapangyarihan. Ang madilim na anyo at nagliliyab na enerhiya ay nagpapahiwatig ng kanyang bagong lakas. Ang kanyang sigaw na, "Hinahanap niyo ang kamatayan," ay isang malinaw na banta, na nagpapahiwatig ng kanyang paghihiganti sa mga taong sumubok na tapusin siya. Isang madilim at halimaw na porma ang lumilitaw mula sa isang bunganga sa lupa, na binubuo ng makakapal na itim na ugat o tentacle na kumakalat sa kalangitan. Ang mga ugat ay may makintab na ibabaw at tila gumagalaw ng mabilis. Ang paghihiganti ni Yuzio ay nagkaroon ng pisikal na anyo, na lumilitaw mula sa gitna ng pagkasira bilang isang malaking, nakakatakot na halimaw na binubuo ng mga makapal na ugat. Ang kanyang anyo ay nagpapahiwatig ng kanyang bagong, mas agresibong kapangyarihan, handang sugpuin ang mga nagtangkang gumapi sa kanya. Ipinapakita ang mga tao sa isang syudad na tila nabigla at natatakot sa isang pangyayari. Ang mga gusali ay mitotiyog at makikita ang gabi. Ang matinding enerhiya at pagbabagong anyo ni Yuzio ay nararamdaman maging sa malalayong lugar. Ang mga tao sa syudad ay nabigla sa pagyanig, nagtataka kung lindol ba ang kanilang nararanasan. Ito ay nagpapahiwatig na ang kapangyarihan ni Yuzio ay umabot na sa labas ng Beyo Gorge, at ang kanyang galit ay nagdudulot ng kaguluhan sa buong rehiyon. Isang napakalaking halimaw na porma ang lumilitaw mula sa isang malaking bunganga sa lupa, na may mga makakapal na lila at itim na ugat o tentacle na umaabot sa kalangitan. Ang anyo ni Yuzio ay mas malaki at mas kakilakilabot kaysa sa inaakala. Ang kanyang napakalaking porma, na binubuo ng mga higanteng ugat, ay lumilitaw mula sa kailaliman, na nagpapahiwatig ng kanyang sukdulang pagbabagong anyo. Ang laki at kapangyarihan niya ay lumagpas sa mga limitasyon ng tao, na handang magpakawala ng kanyang matinding galit sa buong mundo. Ipinapakita ang bahagi ng mukha ni Yuzio sa gitna ng dilaw na enerhiya. Ang kanyang mga mata ay nakabukas at nakatingin sa isang direksyon, na may ekspresyon na tila nag-iisip ng malalim o may binabalak. Ang kanyang anyo ay bahagyang halimaw pa rin, na may mga bahagi ng kanyang katawan na tila gawa sa ugat o balat ng puno. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo at matinding galit, makikita sa mukha ni Yuzio ang pag-iisip. Tila may binabalak siya o sinusuri ang sitwasyon bago magpatuloy sa kanyang paghihiganti. Ang tunog na ay maaaring magpahiwatig ng kanyang pagtitipon ng enerhiya o ang proseso ng kanyang pag-iisip. Isang close-up ng bahagi ng anyo ni Yuzio na nagliliwanag ng dilaw. Sa itaas na kaliwang bahagi, may speech bubble na nagpapahayag ng kanyang crystallization ability na nakapag-resist sa impact ng nuclear missile. Malinaw na ipinapakita ni Yuzio ang kanyang hindi kapani-paniwalang tibay.
Ang kanyang kakayahan sa crystallization ay naging pananggalaban sa direktang impact ng isang nuclear missile, at nakatagal din siya sa matinding init na katulad ng sa araw. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ramdam pa rin niya ang matinding pagkasunog, na nagpapahiwatig na kahit siya ay may limitasyon at nasasaktan pa rin. Si Xiaoling, isang karakter na may kulay gintong buhok at damit, ay nakaharap sa malalaking ugat o porma ni Yuzio. Matapos ang matinding pag-atake, si Xiaoling, isa sa mga alagad ni Yuzio, ay nagtanong kung ang kanyang master ay maayos lang ba. Sumagot si Yuzio na ayos lang ako, na nagpapahiwatig na sa kabila ng kanyang pinsala at pagbabago, siya ay buo at handa pa ring harapin ang anumang hamon. Ipinapakita ang mukha ni Yuzio, na may kulay ginto at nagniningning na mga mata, na may determinadong ekspresyon. Sa kabila ng matinding pinsala, ang mukha ni Yuzio ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Ang kanyang utos na halika na, ay malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang hangarin na sugurin ang sangkatauhan, bilang paghihiganti sa ginawa nilang pag-atake at sa sakit na kanyang naramdaman. Ang paghihiganti ni Yuzio ay tiyak na mangyayari, ipinapahayag niya na oras na para magbayad ang mga tao. Ang sangkatauhan ay malapit ng harapin ang buong galit ni Yuzio. Sa gitna ng digmaan, ang hangin ay umaalingaw sa tunog ng matinding labanan sa Bayou Canyon. Walang tigil ang pagputok ng mga energy weapon mula sa mga naka-armored na sundalo, na tumatama sa balat ng dambuhalang halimaw. Ang nilalang, na nasa ilalim ng puwersa ng mga halimaw at may matatalim na ngipin at nagliliyab na mata, ay sumisigaw at nagpapayanig sa lupa sa bawat hampas. Sa kabila ng panganib at pinsala, patuloy ang laban ng mga tao, depensa para sa kanilang teritoryo laban sa bagong ebolusyon. Ang usok at pinsala sa paligid ay patunay sa tindi ng bakbakan. Habang patuloy ang labanan sa Bayou Canyon, isa pang banta ang sumulpot mula sa kalangitan. Mabilis na nagpapaputok ng mga dilaw na enerhiya ang mga sundalo, determinadong ipagtanggol ang kanilang posisyon. Walang tigil ang pagpapaputok nila sa mga lumilipad na mutant beasts, na may pakpak tulad ng ibon o reptilya, na sumisisid mula sa itaas. Mahalaga na hindi makalusot ang mga halimaw na ito, dahil mas magiging mahirap ang depensa sa lupa. Ang bawat putok ay para pigilan ang pagdami ng kalaban, patunay sa walang humpay na laban ng tao laban sa puwersa ng mga halimaw. Habang tumitindi ang labanan, isang bagong panganib ang biglang sumulpot sa ere. Isang malaking mutant bee, na may itim at dilaw na kulay at mabilis na lumilipad, ang papalapit sa mga sundalo. Isang sundalo ang nakatunog at sumigaw ng babala, ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Hindi lang pala iisang halimaw, kundi isang kayag ng mga insekto ang kanilang kinakaharap mula sa puwersa ng mga halimaw. Patuloy ang depensa ng mga sundalo laban sa mabilis na pagdami ng kalaban na ito, habang unti-unting lumalala ang sitwasyon. Hindi na kinaya ng matibay na pader ang tindi ng matinding pag-atake ng puwersa ng mga halimaw. Isang malaking basag ang nabuo, at mula rito ay lumitaw ang dalawang dambuhalang halimaw na mukhang dinosaur o reptilya. Ang mga nilalang na ito, na may matatalim na ngipin at malalaking kuko, ay umalingaw-ngaw sa kanilang sigaw ng tagumpay. Nalagpasan na tayo ng mga halimaw, isang tinig ang sumigaw, puno ng pagkabahala at desperasyon. Ang depensa ay nabasag, at ang mga sundalong nasa paanan ng pader ay tila natamba, na nagpapahiwatig ng kalunos-lunos na sitwasyon sa harap ng puwersa ng mga halimaw. Sa gitna ng kaguluhan at pagkalusot ng mga kalaban, may isang bagay na gumalaw ng napakabilis. Biglang, isang matalim na sinag ng liwanag ang bumulusok, na tila isang espada ng enerhiya, at tumama ng direkta sa tagiliran ng dambuhalang halimaw. Ang nilalang, na dati sumisigaw, ay napaungol sa lakas ng tama ng atake. Tila may isang lalaki ang umatake gamit ang isang espada, nagdadala ng bagong pag-asa at pagbabago sa takbo ng labanan laban sa puwersa ng mga halimaw. Ang bakas ng mabilis na paggalaw ay nagpapakita ng biglaang pagdating ng isang bayani. Sa gitna ng kaguluhan, humarap ang lalaki, na tila nagmula sa isang anino ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay nabalutan ng galit at matinding determinasyon, na nagpapakita ng kanyang pagiging handa sa labanan. Ito ang lalaki na gumamit ng espadang enerhiya upang tamaan ang dambuhalang halimaw. Sa kanyang mga nanlilisik na mata, makikita ang pagnanais na wakasan ang banta ng puwersa ng mga halimaw.
Ang kanyang presensya, na may madilim na damit na may dilaw at kulay abong detalye, ay nagbigay ng bagong lakas at pag-asa sa mga sundalong patuloy na lumalaban. Si General Lee, na may espada, ay lumitaw sa gitna ng kaguluhan, matapos tamaan ng isa sa malalaking halimaw. Ginoong Lee, isang tinig ang sumigaw, na nagpapahiwatig ng pagkilala sa kanyang presensya. Sumagot naman si General Lee, iwanan niyo sa akin ito, mag-concentrate kayo sa pagharap sa mga nasa labas ng syudad. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at utos, nagbibigay ng bagong direksyon sa mga sundalo. Ang kanyang pagdating ay nagbigay ng bagong pag-asa at nagpapakita ng pagbabago sa takbo ng labanan laban sa puwersa ng mga halimaw. Si General Lee, ang matapang na pinuno na may puting buhok at bigete ngunit malakas pa rin ang pangangatawan, ay nakatayo na tila nag-iisip ng malalim sa gitna ng labanan. Ang kanyang isipan ay puno ng pag-aalala sa lumalalang sitwasyon. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay nagpapakita ng pag-aalala sa epekto ng isang pangyayari sa depensa ng syudad laban sa puwersa ng mga halimaw. Bilang isang general na nakasuot ng madilim na kapa at damit na may dilaw na detalye, ang kanyang pag-iisip ay nakasentro sa kaligtasan ng kanyang mga tauhan at ang tagumpay sa laban. Patuloy ang labanan sa pagitan ng puwersa ng mga halimaw at tao, ngunit may pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kanya ng umalingaw-ngaw, nagpaputok ng sunod-sunod na bala ng enerhiya. Ihanda ang mga baril, ang utos na sumisigaw sa ere. Kasunod nito, putukan, at ang mga matingkad na dilaw na bala ng enerhiya ay bumulusok, na naglalayong pabagsakin ang marami pang halimaw. Ipinapakita nito ang patuloy na agresibong offensiba ng tao laban sa puwersa ng mga halimaw, na lumalaban para sa bawat pulgada ng teritoryo. Patuloy ang labanan sa syudad, at ang bawat sandali ay nagiging mas desperado. Sa isang bahagi ng bakbakan, isang malakas na pagsabog ang naganap, nagdulot ng pagkawasak at pagkakalat ng mga piraso ng lupa. Sadyang napakaraming halimaw, ang bulong ng isang tinig, na nagpapahiwatig ng pagkadismaya sa lumalaking bilang ng kalaban. Sa kabila ng paggamit ng malalakas na armas at ang pagdating ni General Lee, ang puwersa ng mga halimaw ay tila walang katapusan. Ang bawat pagsabog at ang mga nagkalat na mutant beasts ay nagpapakita ng matinding pagsubok na kinakaharap ng mga tao sa laban para sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy ang mga sundalo sa pagpapatatag ng kanilang depensa. Huwag silang palalampasin, ang determinadong sigaw ng isang sundalo, ang kanyang berdeng helmet at uniforme ay tanda ng kanyang pagpupursige. Habang ang isa naman ay nagtitiyak, ang artillery ang magtataboy sa kanila. Sa kabila ng matinding dami ng kalaban at ang paglusot ng ilan, nananatili ang pag-asa sa kanilang offensiba. Ang kanilang pagpupursige at mabilis na paggalaw ay mahalaga sa patuloy na laban sa puwersa ng mga halimaw. Sa gitna ng patuloy na labanan, tila nagbabago ang sitwasyon dahil sa tindi ng offensiba. Matapos ang sunod-sunod na atake mula sa mga tao, kabilang na ang malalakas na putok mula sa artillery at ang pagdating ni General Lee, tila nadidihado na ang puwersa ng mga halimaw. Ang mga pagsabog ay nagpapakita ng tindi ng depensa, at ang mga halimaw ay tila nahihirapan ng makalapit sa pader ng syudad. Ang pagtataboy sa mga kalaban ay nagbibigay ng pag-asa na malalampasan ang matinding pagsubok na ito, na nagpapakita ng epektibong depensa. Si General Lee, na ngayon ay nasa gitna ng mga matinding halimaw, ay walang takot na humarap sa banta. Napapalibutan siya ng dalawang dambuhalang halimaw na mukhang ibon o reptilya, na may matutulis na ngipin at malalaking pakpak. Patayin silang lahat, at may iligtas ang syudad, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng pag-asa at determinasyon. Siya ang pangunahing puwersa laban sa puwersa ng mga halimaw, na nagbibigay ng inspirasyon sa mga sundalo sa bawat mabilis na galaw. Sa kabila ng pagdami ng kalaban, ang kanyang liderato ay nagpapakita na may pag-asa pa rin sa laban para sa kaligtasan ng syudad. Si General Lee, na may puting buhok at bigete, ay napapaisip ng malalim sa gitna ng matinding labanan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at pag-iisip, na nagpapahiwatig ng tindi ng sitwasyon. Ang mga halimaw na ito ay nasa level 8 na, ang bulong niya sa kanyang sarili, ngunit napakarami nila. Kung hindi natin sila mapapatay agad, guguho ang syudad, ang kanyang pag-aalala ay malinaw, at alam niyang kritikal ang bawat sandali sa pagdepensa laban sa lumalaking puwersa ng mga halimaw. Si General Lee ay nasa gitna ng matinding labanan,
Direkta niyang hinarap ang 3 halimaw na may antas 8. Ang mga nilalang na ito, na mukhang mga lobo o hina na may matatalim na ngipin at claws, ay galit na galit sa kanya. Ang bawat galaw niya ay mabilis at tumpak, habang iniiwasan niya ang mga atake ng mga mababangis na nilalang na ito, na may bakas ng mabilis na paggalaw sa paligid niya. Bagamat nag-aalala siya sa dami at lakas ng mga kalaban, hindi siya sumusuko. Ang kanyang pakikipaglaban ng mag-isa laban sa mga ito ay nagpapakita ng kanyang tapang at dedikasyon sa pagliligtas ng syudad mula sa puwersa ng mga halimaw. Habang patuloy ang matinding labanan sa pagitan ng mga tao at puwersa ng mga halimaw, isang malakas na lindol ang biglang yumanig sa buong paligid. Parehong nagulat si General Lee, na nakatingala, at ang mga halimaw, na mukhang lobo o reptilya, sa hindi inaasahang pangyayari na ito. Ang kanilang laban ay pansamantalang natigil dahil sa pagkabigla sa lakas ng pagyanig, na may mga linya ng paggalaw sa paligid. Ang kaganapang ito ay nagpapakita na may mas malaking puwersa pa ang nagbabanta, na maaaring magpabago sa takbo ng labanan. Isang malakas na lindol ang yumanig, na nagdulot ng gulat sa parehong panig. Ngunit sa biglaang pangyayaring ito, ang mga halimaw ay biglang nagtakbuhan paalis, kabilang ang isang lobo at isang lumilipad na ibon. Sa takot dahil sa naramdaman nilang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa lugar at pagyanig, hindi na nagdalawang isip ang puwersa ng mga halimaw at dali-dali silang umatras. Tila mayroong bagong puwersa na lumitaw, na nagdulot ng matinding pagkabahala maging sa mga mababangis na nilalang na ito. Si General Lee ay nagmamasid sa kanilang mabilis na pagtakas. Ang mga halimaw ay patuloy na nagtakbuhan palayo, ang kanilang pagtakas ay dulot ng matinding takot. Ang kanilang ekspresyon ay nagpapakita ng matinding pagkabahala at pagmamadali. Isang kakaibang kapangyarihan ang bumabalot sa lugar, kasama ang pagyanig ng lupa, na nagdulot ng pagkabahala sa buong puwersa ng mga halimaw. Hindi pa nila alam kung ano ang paparating, ngunit malinaw na ito ay isang mas malakas at nakakatakot na kalaban kaysa sa sinuman na kanilang nakaharap. Patuloy silang umatras, iniwan ang labanan sa syudad dahil sa bagong banta na ito. Matapos ang malakas na lindol, at ang pagtakas ng mga halimaw, napansin ni General Lee at ng kanyang mga sundalo ang biglaang pagtigil ng labanan. Teka lang, ang sabi ni General Lee, habang nakatingin sa kanilang paligid at sa mga malalaking baril sa likuran. Nagtaka siya, umatras ba ang mga halimaw dahil lang sa lindol? Sa kabila ng mga katanungan, may ngiti sa labi ni General Lee, gayunpaman, nakaligtas tayo, isang pansamantalang kapayapaan ang bumaba sa syudad. Habang pinagmasdan nila ang pag-alis ng puwersa ng mga halimaw dahil sa hindi pa malaman na mas malakas at nakakatakot na kalaban. Ang labanan ay pansamantalang natigil dahil sa malakas na lindol at ang pagtakas ng mga halimaw. Ngunit biglang naramdaman ni General Lee ang isang kakaibang presensya. Isang madilim na enerhiya o aura ang nagsimulang bumalot sa paligid niya, na nagdulot ng labis na pagkabahala sa kanya. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapahiwatig ng kanyang matinding pagkabigla. Ang enerhiyang ito ay ang pinagmulan ng pagtakas ng puwersa ng mga halimaw, at ngayon ay nasa harap na niya ang mas malakas at nakakatakot na kalaban na hindi pa nila alam. Matapos ang biglaang pagtakas ng puwersa ng mga halimaw at ang kakaibang lindol, isang maulap na puwersa ang nagsimulang kumalat sa paligid. Nakita ni General Lee ang lumalaganap na ulap na may madilim at misteryosong dating. Ito ang palatandaan ng pagdating ng mas malakas at nakakatakot na kalaban na nagpa-atres sa mga halimaw. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pagkabigla at pag-aalala, dahil alam niyang ang bagong banta na ito ay mas mapanganib kaysa sa inaasahan. Matapos ang pagtakas ng puwersa ng mga halimaw at ang pagyanig ng lindol, isang makapal na hamog ang bumalot sa buong lugar. Dahil sa kapal ng hamog, halos hindi na makita ng mga sundalo ang isa't isa, at sila ay tila naguguluhan. Bakit maulap ang bulong ng isang sundalo, nagtataka sa biglaang pagbabago sa kapaligiran. Ang hamog na ito ay palatandaan ng paparating na mas malakas at nakakatakot na kalaban na nagpa-atres sa mga halimaw. Ang sitwasyon ay lalong nagiging misteryoso at mapanganib para sa mga tao. Sa gitna ng lumalaganap na hamog, at habang nakikipagtalo si General Lee sa kanyang sarili tungkol sa misteryo ng pagtakas ng mga halimaw, mayroong nakita ang isa sa mga sundalo. Iyon ay, ang sigaw ng sundalo, na may gulat sa mukha at nakaturo sa isang bagay na hindi pa malinaw.
Ang isa pang sundalo ay agad na sumagot, ano? Tila may bagong nilalang o pangyayari ang lumitaw sa gitna ng hamog, na nagdulot ng labis na pagkabigla sa kanila. Ito ang senyales ng pagdating ng mas malakas at nakakatakot na kalaban na nagpa-atras sa puwersa ng mga halimaw. Ang pagtakas ng mga halimaw at ang biglaang pagyanig ng lindol ay dulot ng paglitaw ng isang napakalakas na puwersa. Dito nga ay ipinakita ang ugat ni Yuzio, isang dambuhala at napakalaking ugat na umusbong mula sa ilalim ng lupa. Ito ay may madilim na kulay at may bakas ng matinding puwersa sa paglitaw nito, na nagkalat ng piraso ng lupa o bato sa paligid. Ang paglitaw ng ugat ni Yuzio ay nagpapahiwatig ng pagpasok ng bagong yugto sa labanan, kung saan ang puwersa ni Yuzio ang siyang susunod na banta. Ang paglitaw ng dambuhalang ugat ay naghudyat sa pagdating ng pinakamalakas na banta, ang puwersa ni Yuzio. Ang makapangyarihang hukbo ng Divine Tree ay kinabibilangan ng Nine-Tailed Fox, na may matatalim na ngipin at marilag na hitsura. Kasama rin ang Golden Monkey, na may malakas na pangangatawan, ang Honey Badger, at ang Demon Boar na may matatalim na sungay. Sila ang dahilan ng pagtakas ng mga naunang halimaw, at ngayon ay ang syudad ang kanilang pakay. Ang labanan ay magiging mas matindi at delikado sa harap ng mga nilalang na ito. Ang paglitaw ng ugat ni Yuzio ay naghudyat sa pagdating ng kanyang mga kasamahan, na lalong nagpalakas sa kanyang hukbo. Hindi lang ang Nine-Tailed Fox, Golden Monkey, Honey Badger, at Demon Boar ang bumubuo sa puwersa ni Yuzio. Narito rin ang White Tiger at Demon Bull, na nagpapalakas pa sa kanilang hukbo. Ang mga nilalang na ito ay bumubuo sa mas nakakatakot na kalaban na nagpa-atras sa mga halimaw at ngayon ay humaharap na sa mga tao. Naghahanda na ang syudad para sa mas matinding labanan laban sa puwersa ni Yuzio. Hindi lang sa lupa nagtatago ang puwersa ni Yuzio, kundi maging sa himpapawid, na may mga linya ng paggalaw na nagpapahiwatig ng bilis. Isang malaking falcon, na may pulang balahibo sa ulo, ang mabilis na lumilipad, at sa likuran nito ay may iba pang mga lumilipad na nilalang na sumusunod. Ang mga alaga niyang ito ay napakabilis kumilos, na nagpapakita ng kanilang lakas at tindi. Ang mga nilalang na ito ay bahagi ng mas malakas at nakakatakot na kalaban na nagpa-atras sa mga naunang puwersa ng halimaw. Ngayon, ang mga tao ay humaharap sa isang buong hukbo na lumalaban mula sa lahat ng direksyon. Ang paglitaw ng ugat ni Yuzio ay simula lamang ng pagpapakita ng kanyang buong puwersa. Ngayon, ipinapakita ang iba pang katawan na puno ni Yuzio, na may malalaking sanga na tila kahoy. Ang kanyang mutant branch ay kumikintab ng maningning na dilaw na kulay, na nagpapahiwatig ng kanyang nakakapanlumo na kapangyarihan. Ang mga sanga ay tila naglalabas ng enerhiya, na nagpapakita ng isang malakas na presensya at ang patuloy na paglawak ng kanyang banta. Ang paglitaw ng ugat at ang pagkalat ng maulap na hamog ay nagtapos sa pagpapakita ng pinakamatinding banta, ang mismong si Yuzio. Ipinapakita ang kanyang buong katawan, isang dambuhalang puno na may mga matatalim na ugat at sanga na kumikinang sa dilaw na enerhiya. Ang kanyang maliit na itim na mukha, na makikita sa gitna ng nagliliyab na enerhiya, ay nagpapakita ng sinaunang kasamaan. Ang mga halimaw na bumubuo sa kanyang hukbo ay nakakalat sa kanyang katawan at paligid, kabilang ang mga insekto, kakaibang nilalang na may pakpak, at iba pang halimaw, naghihintay ng kanyang utos. Ang syudad ay humaharap na ngayon sa isang puwersang tila walang katapusan, isang nilalang na mas matindi at mas mapanira kaysa sa lahat ng kanilang nakaharap. Ang paglitaw ng buong katawan ni Yuzio ay nagdulot ng matinding pagkabigla kay General Lee. Naramdaman niya ang isang napakalakas na enerhiya na naiiba sa lahat ng kanilang naramdaman noon, na may madilim na aura sa paligid niya. Ito ay naiiba sa naunang alon ng espiritual, ang bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala, habang ang kanyang bibig ay nakabukas at ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapahiwatig ng kanyang matinding pagkabigla. Ang lakas at kakaibang uri ng enerhiya ni Yuzio ay nagpahiwatig ng isang laban na mas malala pa kaysa sa inaakala, isang pagsubok na maaaring maging huling pagtatanggol ng syudad. Habang nagulat si General Lee sa kakaibang enerhiya, lalong naramdaman niya ang tindi nito. Ang pagdami ng enerhiya ni Yuzio ay tila isang malawak na karagatan, walang hanggan at hindi masusukat. Ang malalaking ugat ni Yuzio, na may kulay rosas at may mga linyang dilaw ng enerhiya, ay umaabot sa kalangitan, at ang buong syudad ay nababalutan ng kanyang presensya.
Ang lakas na ito ay nagpapakita ng isang hamon na higit pa sa kanilang pinaghandaan, isang laban na hindi na lang para sa syudad kundi para sa mismong kaligtasan ng sangkatauhan. Ang mukha ng kapangyarihan tinding pagkabahala at takot. Ang kanyang mukha, isang maliit, itim na bilog na may dalawang nagliliyab na puting mata, ay nagpapakita ng isang kapangyarihan na tila hindi kayang talunin. Ramdam ni General Lee ang nakakapanlumo nitong presensya. Wala tayong laban, ang bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Ito ay isang banta na maaaring magtapos sa lahat, habang ang buong paligid ay nababalutan ng maningning na dilaw na enerhiya. Sa gitna ng tindi ng kapangyarihan ni Yuzio, alam ni General Lee na kinakailangan ng kumilos, na may seryoso at determinadong ekspresyon. Kailangan nating tumakbo, ang sigaw ng isang sundalo sa likuran niya, puno ng pagkabahala at nagmamadali. Ngunit mas matindi ang naging utos ni General Lee. Umalis kayo rito, ang malakas niyang sigaw, na nagpapahiwatig ng kanyang kagustuhang protektahan ang kanyang mga tauhan, habang may mga linya ng paggalaw sa paligid. Ang banta ni Yuzio ay napakalaki, at ang tanging paraan para mabuhay ang ilan ay ang pag-atres. Ang desperasyon ay kumakalat sa hanay ng mga sundalo, na may matinding pagkabahala sa kanilang mga mukha. Sa harap ng napakalaking kapangyarihan ni Yuzio, ang pag-asa ay tila naglalaho. Patunugin ang alarma at ipaalis agad ang mga tao sa syudad, ang utos ng isang sundalo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagmamadali. Ang isa pa ay dagling idinugtong, sino mang makakatakas, tumakas na, kung hindi, mamamatay tayong lahat. Ang mga nagliliyab na kidlat na bumabalot sa syudad ay nagpapatunay sa malapit ng maganap na trahedya, isang huling pagtatangka na iligtas ang kung sino man ang kayang iligtas. Ang pagdating ni Yuzio ay nagdulot ng matinding takot at pagkabahala sa mga sundalo. Ang kanyang mukha, isang itim na bilog na may dalawang nagliliyab na puting mata, ay tinitigan ng lahat. Sa kanyang nakakatakot na presensya, na may background na nagliliyab na kulay ube at madilim na kulay pula, isang tinig ang sumigaw, nandito na ang puno ng demonyo, ito ang huling pagpapatunay na ang kanilang kinakaharap ay hindi lang ordinaryong banta, kundi isang masamang kapangyarihan na kayang magwasak ng lahat. Ang pagdating ni Yuzio ay nagmarka ng isang bagong yugto sa labanan, kung saan ang kaligtasan ng syudad ay nakasalalay sa isang desperadong paglaban. Ang puno ng demonyo, si Yuzio, ay nagpakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ang kanyang dambuhalang mga ugat, na madilim at may mga kaliskis, ay kumalat sa buong lupain, umuukit at naglalabas ng matinding puwersa. Binalot at winasak nito ang mga istruktura, na may mga gumuhong bahagi sa paligid. Ang bawat paggalaw ng kanyang ugat ay nagdudulot ng matinding pagyanig, at ang dating matibay na depensa ay ngayon ay nagigiba. Malinaw na ang pagdating ni Yuzio ay nagdulot ng sukdulang pagsubok, isang banta na higit pa sa anumang nakaharap ng sangkatauhan. Ang dambuhalang ugat ng puno ng demonyo, si Yuzio, ay patuloy na gumagapang, ang bawat galaw ay nagdudulot ng takot at pagkabahala, na may mga detalyeng nagpapahiwatig ng enerhiya. Kitang-kita ang paglapit nito sa mga gusali ng syudad, ang mga ugat ay tila mga galame na lumalamon sa lahat ng madadaanan. Nagbabanta ito sa bawat istrukturang nakatayo. Malinaw na ang pagdating ni Yuzio ay hindi lamang isang pagbabanta, kundi isang tiyak na pagwasak na papalapit sa gitna ng syudad, at ang huling pagtatanggol ay tila wala ng pag-asa. Ang malalaking ugat at sanga ni Yuzio ay nasa loob na ng syudad, mas malaki at mas marami kaysa dati. Ang mga ugat ay tila bumabalot sa mga gusali, nagdadala ng madilim na enerhiya o aura sa paligid. Ang dati abalang lansangan ay ngayon ay nababalutan ng takot at pagkawasak. Ang tanging pag-asa ay ang maliit na halaman na tila sumisibol sa ilalim ng mga ugat, isang pahiwatig na may pag-asa pa sa kabila ng dambuhalang pagkawasak na dala ni Yuzio. Tuluyan ang sinakop ni Yuzio ang syudad. Ang kanyang dambuhalang mga ugat ay kumalat sa bawat sulok, bumabalot sa mga nawasak na gusali at lumilikha ng isang nakakatakot na network sa ibabaw ng mga nawasak na istruktura. Ang berde at kumikinang na enerhiya na lumalabas mula sa mga ugat ay nagpapatunay sa kanyang ganap na kapangyarihan sa lugar. Ang dating sentro ng pag-asa ay ngayon ay naging isang madilim na baluarte ng puno ng demonyo. Ang kalangitan ay madilim, at ang buong kapaligiran ay nagpapahiwatig ng kanyang ganap na dominasyon. Ang buong syudad ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Yuzio. Sa isang bahagi ng syudad,
ang mga sibilyan ay nabalot ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Ang buong syudad, ang sabi ng isang lalaki, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang isa pa ay dagling idinugtong, ay napapalibutan, ang mga ugat ni Yuzio ay nagsisilbing isang dambuhalang kulungan, na naghihiwalay sa kanila mula sa labas ng mundo. Ang dating buhay na syudad ay ngayon ay isang kuta na ng puno ng demonyo, at ang pag-asa ng pagtakas ay tila naglalaho na sa bawat sandali. Sa gitna ng kanyang ganap na dominasyon sa syudad, nagbigay ng utos si Yuzio, ang puno ng demonyo. Mula sa kanyang nagliliyab na mukha, isang maliit, itim na bilog na may dalawang nagliliyab na puting mata at napapalibutan ng kulay rosas at dilaw na enerhiya, umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Kuhain ng lahat ng tao sa syudad, ang utos na ito ay nagbigay ng bagong takot sa mga puso ng mga nakulong na sibilyan. Ang pagkubkob ng syudad ay hindi lang pagwasak, kundi pagkuha rin sa mga nakatira rito, isang mas masahol pa na kapalaran kaysa sa kamatayan. Ang kapangyarihan ni Yuzio ay ganap na, at ang bawat isa sa loob ng syudad ay nasa kanyang awa. Matapos ang utos ni Yuzio na hulihin ang lahat ng tao sa syudad, agad na kumilos ang kanyang hukbo. Isang dambuhalang halimaw, nakahawig ng isang dinosaur o raptor na may kulay abo at matatalim na ngipin, ang sumugod, na nagpapakita ng pagnanais na sumunod sa utos ng puno ng demonyo. Ang kanyang nagliliyab na mata ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding kapangyarihan. Sa likuran nito, makikita ang mga bahagi ng katawan ni Yuzio, na may malalaking sanga at isang nagliliyab na dilaw na mata, at may mga lumulutang na piraso ng enerhiya. Ito ang simula ng huling yugto ng pagkubkob, kung saan ang mga tao ay hindi na lang lumalaban para sa kaligtasan, kundi para sa kanilang kalayaan laban sa ganap na dominasyon ni Yuzio. Ang utos ni Yuzio ay agad na sinunod ng kanyang mga alagad. Ang mga halimaw, kabilang ang malakas na golden monkey na may tungkod at ang mababangis na lobo, ay sumugod sa mga sibilyan na nakakulong sa syudad. At hindi, ang mga sigaw ng mga tao, na nagpapakita ng kanilang desperasyon at takot sa harap ng mga sumasalakay. Ang mga halimaw ay tila nagdiriwang sa kanilang pag-atake, at ang mga tao ay walang magawa laban sa walang awa na puwersa ni Yuzio. Ang kanilang pagkuha ay nagsimula na, at ang bawat sandali ay nagdadala ng mas malalim na kawalan ng pag-asa. Habang ang hukbo ni Yuzio ay sumasalakay, isang kakaibang puwersa ang biglang bumalot sa buong syudad. Ito ang kapangyarihan ng Demon Bull, na may puti at magulong balahibo, at ang kanyang kakayahang manipulahin ang parang gravity. Napakabigat ng katawan ko, ang sigaw ng isang tao, hirap na hirap sa paggalaw habang bumabagsak ang mga bato at alikabok sa paligid. Ang iba ay nagtataka, ano ang nangyayari? Parang dumb oval ang bigat ko, ang dating mabilis na pag-atake ng mga halimaw ay napabagal, ngunit ang mga tao naman ang nahihirapan sa biglaang pagbabago sa gravity, na nagpapahirap sa kanilang paglaban at pagtakas. Ang kapangyarihan ng Demon Bull ay nagdaragdag ng panibagong panganib sa sitwasyon. Kasabay ng kakaibang kapangyarihan ng Demon Bull na nagpapabigat sa mga tao, isa pang bagong banta ang sumulpot mula sa hukbo ni Yuzio. Isang dambuhalang itim na mutant spider ang naglabas ng napakalaking sapot, na bumalat sa mga sibilyan sa syudad, lumilikha ng isang dambuhalang sapot sa buong lugar. Maraming tao ang nakulong sa malagkit na sapot, hirap na hirap makawala. Bitawan mo ako, ang sigaw ng isa sa mga nakakulong, habang ang isang babae ay nagmamakaawa, mahal ko, ang pagkakahuli ng mga tao sa sapot ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng pag-asa, at ang labanan ay nagiging mas mahirap para sa mga nakaligtas, na ngayon ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng puno ng demonyo at ng kanyang mga alagad. Kasabay ng pagbigat ng kanilang katawan mula sa kapangyarihan ng Demon Bull at ang pagkakakulong sa sapot ng mutant spider, isang bagong panganib ang sumiklab. Isang malaking alon ng apoy ang biglang sumulpot mula sa kung saan, na bumabalot sa lahat. Saan nanggaling ang apoy, ang sigaw ng isa, puno ng pagkalito at takot, habang ang mga piraso ng nasirang istruktura ay lumulutang sa ere. Ang isa pa ay dagling idinugtong, umiinit na rin ang likod, ang apoy na ito ay nagbigay ng panibagong matinding pagsubok sa mga nakulong na sibilyan, na ngayon ay nasa gitna ng iba't ibang uri ng kapahamakan na dulot ng hukbo ni Yuzio. Ang kanilang pag-asa ay lalong naglalaho, habang ang apoy ay patuloy na lumalaganap. Ang biglaang paglitaw ng apoy ay hindi nagkataon lamang. Mula sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang nine-tailed fox,
isang dambuhalang nilalang na may kulay pulang balahibo at nagliliyab na dilaw na mga buhok sa paligid ng kanyang leeg. Siya ang may gawa ng lumalaganap na apoy, na nagdadala ng mas matinding panganib sa mga nakulong na sibilyan. Ang kanyang nagliliyab na balahibo at mga mata ay nagpapakita ng kanyang matinding galit at lakas, at ang kanyang bibig ay nakabukas na tila umiiyak o umaatake. Ang pagdating niya ay nagdagdag ng isa pang nakamamatay na elemento sa pagkubkob ng syudad, na nagpapahirap sa pagtakas. Sa gitna ng kaguluhang dulot ng pagsalakay ni Yuzio sa syudad, isang tao ang desperadong nagtatago sa kanyang tahanan. Mahigpit siyang bamalat ng kumot sa kanyang katawan, na tila ito ang tanging makapagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa nakakakilabot na mga pangyayari sa labas. Naririnig niya ang malalayong hiyawan at ingay ng kaguluhan, na nagpapalala lamang sa kanyang takot. Ang kanyang dilat na mga mata at maputlang mukha ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa at ang matinding pangamba na anumang oras ay maaaring mapasok ng panganib ang kanyang pinagtataguan. Ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang paghihintay sa hindi tiyak na kahihinatnan. Sa gitna ng kanyang pagtatago at pag-asa na ligtas siya, biglang nagulat ang tao. Ang isang ugat ni Yuzio, na tinatawag na Dragon Root, ay tuluyan ng pumasok sa loob ng silid, sinira ang salamin ng bintana. Ang ugat ay bumulagta sa bintana, nagbigay ng direkta at matinding banta sa kanya, na madilim at may kakaibang hugis. Ang kanyang ekspresyon ay puro takot at pagkabigla, habang nakatingala siya sa dambuhalang ugat na biglang sumulpot sa kanyang harapan. Ang kanyang huling pag-asa ng kaligtasan ay nawala, at ang takot ay lumalamon sa kanya habang ang Demon Tree ay tuluyan ng lumalapit. Ang pagpasok ng Dragon Root sa silid ng nagtatago ay simula pa lamang ng mas malaking bangungot. Sa labas, ang mga ugat ni Yuzio ay tuluyan ng nilamon ng buong syudad, bumabalot sa isang malaking gusali, at sa bawat hibla ng kanyang dambuhalang katawan ay nakasabit ang napakaraming tao. Bitawan mo ako, ang sigaw ng isang biktima, habang ang iba ay nagpapakita ng matinding takot at pagkabigla. Ang mga tao ay tila mga anino na nakakulong sa nakakapanlumo na presensya ng puno ng demonyo. Ang syudad ay naging isang dambuhalang kulungan, at ang bawat isa ay nasa kapangyarihan ni Yuzio, walang takas, at ang pag-asa ay tuluyan ng naglalaho. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at desperasyon, isang pamilyar na figura ang lumitaw. Si General Lee, na dati ay puno ng pagkabahala, ay ngayon ay nababalot ng matinding galit at determinasyon. Magsama-sama kayo sa impyerno, puno ng demonyo, ang kanyang sigaw, habang pinapaputok niya ang kanyang baril na may epekto ng putok o enerhiya. Ang kanyang galit at paglaban ay nagbigay ng biglaang pag-asa, isang pahiwatig na mayroon pa ring lumalaban sa kabila ng lahat. Sa kabila ng mga kalupitan na nangyari sa Bayou City, si General Lee ay hindi sumusuko, at ang kanyang paglaban ay nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong yugto sa labanan laban kay Yuzio. Matapos ang galit na pagpapaputok ni General Lee, direktang tinamaan ang mukha ni Yuzio, isang itim na bilog na may dalawang nagliliyab na puting mata sa gitna ng maliwanag na dilaw na enerhiya. Gayunpaman, sa kabila ng lakas ng mga putok, tila wala itong epekto. Ang enerhiya mula sa baril ay tila tumatalsik lamang sa kanyang mukha, na parang kagat lang ng langgam. Hindi maipaliwanag ni General Lee kung bakit walang epekto ang kanyang pag-atake. Ang kanyang pagkalito at pagkadismaya ay malinaw. Si Yuzio ay tila hindi matitinag, na nagpapatunay sa kanyang napakalaking kapangyarihan at nagdadagdag ng kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City. Sa kabila ng kanyang galit na pag-atake, hindi naging sapat ang kapangyarihan ni General Lee upang talunin si Yuzio. Sa isang iglap, nahuli siya ng isang malaking ugat ng puno ng demonyo, na may mga gumuhong bato at alikabok sa paligid. Ang kanyang mukha ay nababalot ng sakit at pagkabigla, habang pinipiga siya ng ugat. Ang na tunog ay tila nagpapahiwatig ng kanyang matinding paghihirap. Ang kanyang pagkahuli ay nagpakita na kahit ang pinakamatapang na mandirigma ay walang laban sa ganap na kapangyarihan ni Yuzio. Ang pagbagsak ni General Lee ay nagbigay ng mas malalim na kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City, na ngayon ay tila wala ng pag-asa laban sa puno ng demonyo. Matapos mahuli si General Lee, sa kabila ng kanyang pagkahuli, narinig ang matapang na tinig ni General Lee. Kaming mga tao, hindi namin kayo hahayaan makaligtas, ang kanyang sigaw,
isang pahayag ng matinding pagtutol sa kabila ng kanyang kalagayan. Ang boses ni General Lee ay naghatid ng pag-asa at paglaban sa mga nakaligtas, na nagpapakita na hindi pa rin sila sumusuko. Ang pagkubkob sa Bayou City ay puno ng panganib, ngunit ang pahayag ni General Lee ay nagpapakita na ang espiritu ng paglaban ng mga tao ay nananatili, kahit na sa harap ng ganap na kapangyarihan ni Yuzio na may nagliliyab na dilaw na mata at napapalibutan ng madilim na kulay ube na enerhiya. Sa kabila ng kanyang pagkahuli at matinding paghihirap, hindi nawala ang pag-asa ni General Lee. Sa harap ng puno ng demonyo, buong tapang siyang sumigaw, "Talagang papatayin namin kayong lahat." Ang kanyang seryoso at determinadong ekspresyon, kahit na may bakas ng pagod sa kanyang mukha, ay nagpapakita ng kanyang paninindigan. Ang kanyang pahayag ay puno ng pagdedetermina at paglaban, na nagpapakita na kahit na nasa bingit ng kamatayan, ang espiritu ng tao ay hindi masisira. Ang kanyang tinig ay tila nagbigay ng panibagong lakas sa mga nakaligtas sa Bayou City, na nagpapakita na hindi pa tapos ang labanan. Sa kabila ng matapang na pahayag ni General Lee, tila walang epekto ito kay Yuzio. Sa isang mapanuyang tinig, sumagot ang puno ng demonyo, "Ginawa ninyo na yan." Ang kanyang mga salita ay tila nagpapahiwatig na alam niya ang lahat ng taktika ng mga tao, at hindi siya matitinag. Ang paglaban ni General Lee ay tila walang saysay sa harap ng napakalaking kapangyarihan ni Yuzio, na may nagliliyab na puting mata at maliwanag na dilaw na enerhiya sa background, na nagdulot ng mas malalim na kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City. Ang kanilang pag-asa ay tila unti-unting naglalaho. Sa kabila ng pagkahuli niya, hindi pa rin nawala ang paglaban ni General Lee. Bagaman siya ay hawak ni Yuzio, ang kanyang isip ay nanatiling matatag. Sa kanyang isipan, bulong niya, puno ng demonyo, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang matinding galit at pagkamuhi sa kanilang kalaban, na makikita sa kanyang nanlilisik na mata at bakas ng dugo sa pisngi. Patuloy niyang kinukumpirma ang kanyang pahayag, "Oo, ginawa namin." Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kanyang hindi pagsuko at ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang laban, kahit na sa harap ng napakalaking kapangyarihan ni Yuzio sa Bayou City. Ang kanyang paghihirap ay nagpapakita ng kanyang pagiging tao, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling matatag. Sa kabila ng pagmamayabang ni General Lee, lalong nagalit si Yuzio. Ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding galit, at sa isang nagngangalit na tinig na may nagliliyab na puting mata at nababalutan ng maliwanag na dilaw na enerhiya, sumigaw siya, "Ngayon, pumunta kami rito, upang kumpirmahin ang aming posisyon." Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang ganap na kapangyarihan at ang kanyang intensyon na dominahin ang lahat. Dagdag pa niya, ang buhay at kapalaran ng planetang ito. Lahat ng ito, ang kanyang galit ay nagbigay ng panibagong banta sa mga nakaligtas sa Bayou City, na ngayon ay nasa ilalim ng ganap na kapangyarihan ni Yuzio, na handang gawin ang lahat upang ipatupad ang kanyang dominasyon. Sa kabila ng kanyang matapang na pahayag, walang awa si Yuzio. Habang nakabitin at hawak pa rin ang isang ugat, nakita ni General Lee ang papalapit na isa pang matulis na ugat ng puno ng demonyo, na tila walang balak siyang patawarin. Ang kanyang mukha ay nabalot ng labis na sakit at paghihirap, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkabahala sa nalalapit na atake. Sa harap ng ganoong kapangyarihan at sa pagbalot ng kulay ube na enerhiya at mga epekto ng putok, ang sinabi ni Yuzio ay, "Hindi kayo mga tao ang magdedesisyon," na nagpatunay sa kanyang ganap na dominasyon. Ang nalalapit na pag-atake kay General Lee ay nagbigay ng mas malalim na kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City. Ang huling atake ni Yuzio ay tumama kay General Lee. Sa isang marahas na iglap, ang matulis na ugat ay tumagos sa kanya, at sa sobrang lakas ng Yuzio, si General Lee ay tila naging lamok na nadurog. Ang pagsabog ng dugo at enerhiya ay nagkalat sa paligid, isang nakakapanlumo na tanawin na nagpapakita ng kanyang pagbagsak, na nangingibabaw ang kulay pula. Ang pagtatapos ng buhay ni General Lee ay nagbigay ng ganap na kawalan ng pag-asa sa mga nakaligtas sa Bayou City. Ang puno ng demonyo ay nanalo, at ang kinabukasan ng syudad ay tila madilim at walang pag-asa. Like, comment, share and subscribe for more videos.